tubig. Inilipat ka ng tatay mo sa paaralang ito. Dapat mo nang maintindihan. Maging mabuting alipin ko. Ngayon, gusto kong lumuhod ka sa lupa at magpatawad. Hindi ako makikinig sa'yo. HMPH. Bakit ka pa nakatayugan? Hintayin mo ba akong gumawa ng sarili? Ang saya naman. Hindi masyado. Naghintay ako sa'yo ng 3 taon. 3 taon na siya ay natatanda pa rin ang iyon panggabi. Ginang Mitsid. Kailangan kong makakuha ng matuwid na paliwanag. Ano bang paliwanag? Saan ka na naman pupunta? Tungkol sa nangyari noong nakaraang taon, sa pinsalang dinala kay Boss Lou, ako ang magiging panahon. Sige, ikaw na ang magsalita. Kasal. 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 Kaya pala, ang pag-aasawa niya sa akin ay para lang sa mga magulang. Baka hindi magtagal. Ang peking kasal na ito, tapos na ito. Gina, so, mahalaga ang oras ko. Wala akong panahon para makipaglaro sa ganito. Isang peking kasal na palabas. Pagkatapos ng kasal, maliban na lang kung may prinsipyong issue, hindi kami maghihiwalay. Paano na ako naging alam kung ano ang iniisip ko? Narito pa yung magandang buhok sa bagong buhay. Kumusta kayong mag-asawa? Kamusta kayo? Magpapadala ko ng 1 linggo sa Kyoto para sa negosyo. Ang address at password ng bahay. Naipadala ko na yan sa iyo. Wala akong plano sa pagkakahiwalay sa ngayon. Bumalik ka na agad. Para sa akin. Kung hindi, ano, para sa hangin. Naway maging maayos ang pag-akyat at pagbaba. Kaya, ano ang password? Sige, hulaan mo. Kakaikasal lang tapos nag-out of town. Sinasabi pa na hindi ito peking kasal. Siya. Ginoong Lou. Ang gamot mo sa tiyan, nasa gilid ng iyong handbag. Huwag kalimutan uminom ng gamot. Sige. Salamat sa pag-alala ni Ginoong Lou. Si Ginoong Lou pa rin ang nag-aalala sa iyo. Baka ngayon, walang pagkain at walang pagtutulag ng asa pag-asahan mong bumalik ka. 8 ang bilang ng numero. Ang card na ibinigay ng asawa mo ay isang malihim na regalo kaya. Ginoong. Mayroon po ba kayong utos, Ginoong Lou? Maaari bang tulungan ako ng ginang? Nakunin ang isang dokumento sa kumpanya. Siyempre, pwede. Ginang. Mukhang talagang itinuturing ako ni Ginoong Lou na asawa. 3 taon na ang nakalipas nang magpahayag ako sa boss at natanggal. Hindi ko akalain na magiging asawa ng boss ako. Bumalik dito. Ay, narinig kong ikinasal si Director Lou ngayon. Hindi ko alam kung sino ang asawa ng presidente. Sa tingin ko, anak iyon ng mamumuhunan. Ang opisina ng Director Lou ay sobrang abala. Baka matagal na. Tahimik na nakuha na ang ating daan. Siyempre si Song Qingyan na iyon. Siya ay anak na babae ng pamilya Song. At isa ring sikat na bituin. Kumpletong kwento ng kabataan. Napakaangkop nila. Paano mo nalaman? Tungkol sa akin at sa malaking dalaga ng Song. Mula sa mataas na paaralan hanggang sa kolehiyo, magkaklase kami. Alam ko ang tungkol sa kanya at kay Ginoong Lou. Siyempre, malinaw sa akin. Ikaw si Sumin. Saan ang gwardya? Doon sa pintuan. Yung karatula na bawal ang mga hindi autorisado. Decoration lang ba yun? 3 taon hindi tayo nagkita. Bakit ka pa pumayag na lumipat ng bahay? Ano? Nagpasya kang lumipat sa tabing dagat. Anong kahalataan iyan? Ang grupo Lou ay iyong pag-aari, di ba? Ikaw. Sino ang naging CEO? Hindi ko iyan. Ngunit ikaw na ang dating empleyado noong 3 taon na ang nakalipas. Naroon pa pala sa loob ng corporation. May dahilan akong masasabi na may sariling layunin kang dumarating dito. Hindi ito corporation mo. Malungkot na sabihin. Ako ang may-ari. Kaya siguro libre akong pumasok. Ngayon. Siguro ay maituturing na akin na ang pagmamayari ng Road Corporation. Sumin, baka naman iniisip mo na maging girlfriend ni Luzang. Bakit hindi ko maaring gawin iyon? Hindi ko akalain na sobrang wala kang hiya. Tinatangkang maging kabit. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang huwag kang mangarap ng ganyan. Alam na ni Ginoong Lou na may asawa na.
Ang pinakabagong balita ngayong umaga ay kasal na si Ginoong Lu. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang huwag kang manghimasok. Minsan, dapat may kahihiyan ka. Ang mga balita ay mabilis na kumakalat. Ginang, Song, ikaw at si Ginoong Lu ay nagpakasal na. Bakit hindi man lang kayo nagbigay ng abiso? Ayaw ni Chisho na ipaalam ito. Oh, ha, totoo nga siya. Nakababatang kapatid. Ilang taon ka lang nasa ibang bansa, naging ganda pala. Dapat nang mag-asawa na, hindi mo akong kailangang alagaan. Sister, hindi ka pwedeng magpasya. Susi doon. MS, Song. Pasensya na, ang artista ko sa bahay ay ayaw tumanggap ng interview. Walang anuman. Kakatanggap niyo lang ng Best Actress. Naghahanda ba kayo para sa tagumpay sa karera at pag-ibig? May mga kagalakan ba sa buhay kamakailan? Ang pinakabagong kagalakan ay gaya ng nakikita ng lahat. Naghihintay pa si Chisho na makakain ako ng hapunan. Paalam na muna. Pakiusap, magbigay daan. Hey, MS, Song. 三瓶粉福利来了！新晋10号宋清言与陆总婚姻状况坐实，坐等陆总官宣。今日陆总本来打算去往京都出差，Si Ching Yan ay isang marangal na diwata, kaya siya ay nakapang-asawa ng isang prestihiyosong Diyos ng kalalakihan tulad ni Jilo. Ikaw, isang mababang alipin. Huwag nang mangarap. Talaga ba? Nawalang, ay nag-asawa na ako. Ano? Saan ka nag-asawa? Take, ay delete ko ang flight, hindi para umiinom ng take. Sabihin mo ang iyong hinihingi. Magpakasal tayo. Hindi ba binabasa ni Galing ang balita? Ako ay kasal. Alam kong ito ay hindi totoo. Sino ang nagsabing hindi totoo? Nais kong malinaw kay Ginang. Song ang isang bagay, kahit na ito ay tunay na kasal. Ang partner, ay hindi ikaw. Dapat ay nakikita na ni Lu Chisho si Song Qingyan. Maging magandang kaibigan sila mula pa noong high school. Ano kaya nilang gawin? Masamang galaw. Dapat ito ay isang malaking pagkakamali. Baka mas mabuti kung magpaalis kami at kumuha ng bahay-bahay. Magbigay kayo ng 8 modelo. Ang proyekto ni Sekretarya Yang. Sana'y mapuri mo ito sa harap ni Boss Lu. May sensinop na proseso ang bidding. Magbigay ka ng 8 lalaki na modelo. Oo. Diligan ng asawa ang presidente. Gusto ipaglaban ng ginang ni Ginoong Lu. Chisho, sama kami sa paglaki mula pa noong bata. Hindi mo ba pwedeng tawagin akong Jinhua? Chisho, magkano ang bayad sa mga lalaki sa Nancheng sa isang gabi? Ako. Paano ko malalaman? Hindi ako pumupunta sa mga ganoong lugar. Ang pinakamahal ay 10,000. Kung isang beses ay mag-order siya ng 8, tiyak na mag-e-enjoy siya. Ginang, Song, hindi tayo masyadong magkakilala. Mula ngayon, tawagin mo akong Ginoong Lu. At saka, paki-handle na ang mga balita sa internet. Malungkot ang asawa ko kapag nakita yon. Kung may susunod na pagkakataon, ang makikipag-ugnay sa iyo ay ang legal department ng Lu Group. At kung sabihin ko na ako ang batang babae na nagligtas sa iyo noon. Ito ang kabilang bahagi ng jade pendant. Ang pendant na ito ay kapareho ng sa iyo. Hindi ko ito sinabi sa iyo. Dahil ayokong isipin mong ako ang iyong tagapagligtas. Ginang, so, pwede ba akong may taas? Huwag na nating gawin ang ganitong uri ng dayaan. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ni Dong Gia. Totoo ang lambingan. Alam ko namang totoo ang lambingan. Ngunit ikaw ay hindi. Lu Chisho, kailangan kong makamit kita. Tingnan natin. Hello, tatay. Tungkol sa pagsasama namin ni Lu, kailangan na itong mabilisang ayusin. At saka, agad na ipakasal si Suning sa probinsya. Hindi na ako makapaghintay ng isang araw. Hindi ba sapat na ang makita ko? Kailangan makita ka rin, di ba? Kasal na nga tayo. Iniwan mo pa ang bagong kasal mong asawa. Bakit ka pa nagpakasal sa akin? Kaya mong ipagpaliban ang flight mo para makipagtagpo sa ibang babae. Bakit hindi ko maaring piliin ang male model? Pasensya na.
Mayroon akong isang napakahalagang tao. Tanging si Song Qingyan lamang ang nakakaalam ng kanyang mga pahiwatig. Walang susunod na pagkakataon. Anyway, ngayon lahat ng tao ay naniniwala kay Mrs. Lu, si Song Qingyan. Wala na bang ibang silid? Ikinalulungkot ko, dahil sa malakas na ulan, naubos na ang mga kwarto sa hotel. Sige na. Bakit andito ka, Ginoo? Hindi ba't sobrang liit ng Kyoto? Kahit sa pag-book ng hotel, nagkikita pa tayo. At lalo na sa pinakamalalang pagkakataon ko, ang magandang batang babae na ito ay asawa ng aming boss. Pwede bang magpadala ng isang kahon ng gamot sa sipon? Sa 4,003. Oy, hindi ako nandito para sa iyo. At hindi ko alam na nandito kayo sa hotel na ito. Talagang pakaiba. Alam ko na, Tara na. Pumunta ka at maligo ng mainit na tubig. Mukhang, hindi ko makukuha ang malaking yaman ng pamilya. Ano ang tinitingnan mo? Kagandahan. Ahem, hindi. Tinitingnan ko kung nawala na ang mga marka sa leeg mo. Ano ang plano mo tungkol sa pikit sa leeg? Pinagmasdan ka na ng 2 araw. Ano pa kaya pwedeng gawin? Naubos na nga. Magbibigay ako sa iyo ng concealer. Hindi, seda, mas hindi, tula, hindi pa rin kaya. Ang ganito hindi kaya. Yun din hindi kaya. Ano kaya kung ilagay mo sa bibig mo? Maaari. Their report ng Alapay ang halaga ng 2 milyong piso. Aling Lu, bakit ka na naman nagpapadala sa akin ng 2 milyong piso? Talagang natataguan ka talaga ako. Mahal ko kayo, dadalhin kita sa fashion show. Sino ang nandyan sa fashion show? Bakit nandyan si Lord Lu? Walang tao dito. Kung gusto mong pumunta, sasamahan kita. Kung ayaw mong pumunta, bumili ka na lang. Bibili ka ng damit para sa akin. HMM. Kailangan kong magpaganda ng mabuti. Narito pala si Song Qingyan, ang trespass. Every time I show up, blow up, make a move for your camisa, go. Every time I show up, blow. Pakisama po kayo, mga ginoong at ginang. Ito ang backstage area. Ang red carpet naman doon. Hindi kami papasok sa red carpet. Pasensya na po. Isinaalala ko lamang na kayo'y mga celebrity. Dahil sobrang ganda niyo po. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. Alin ang napili mo? Hindi pwedeng magtanong ng ganitong masakit na tanong. Dahil isa akong tao na kailangan ng lahat. Kailangan ko ang lahat. Hindi ko kayang isipin kung ang mga palda na ito ay suot ko. Ako ay magiging isang napakamasayahing batang babae. Maghintay ka muna. Nag-akita lang ako kay President Lu sa likod. Siya ay kasama ng kanyang asawa. Hindi naman talaga si Mrs. Lu si Song Qingyan. Narito na nga ang asawa ni President Lu. Siya pa rin. Masaya pa rin lumapit. Talagang kawawa. Kung ako si Ginang Lu, tiyak na papaluan ko siya ng 2 beses. Sandali lang. Ay, pupunta ako. Bakit pumunta si Song Qingyan sa direksyong iyon? Personal na ibinibigay kay Ginang Lu para slap siya sa mukha. Bakit andito ka? Bakit andito ka? Ikaw ba ang may karapatan? Baka ipakasal ka na ni Dad sa probinsya. May oras ka pang manood ng palabas dito. Hindi mo pa alam kung anong klaseng tao sila, di ba?
Ang apelyido nila ay Kang. Nakatira sila sa isang bahay na gawa sa putik. Walang maayos na mesa sa kanila. Sila ang nagligtas sa buhay ng lolo. Nagbigay ng kasunduan ng lolo para sa pagkasal ni Song at Kang. Pasensya naman, iniisip ng mga magulang ko ang akin. Hindi sila gustong ipagsamantalahan ako. Kaya naging iyo ang buhay. Nawala na ang imperyong China. Pero patuloy kang naniniwala na emperador ka pa rin. Isa kang naniniwala na kapag umalis ka ng bansa ilang taon, maaari mong pahirapan ang kinabukasan kung ipagpalit sa iyo. Nakakatawa. Pinahahalagahan ng tatay ang kanyang reputasyon. Hinding-hindi niya papayag ang may makasira sa plano. Bakit ka tumatawa? Wala akong pakialam sa bagay na ito. Pero ang ate mo, mula pa noong bata siya. Mukhang ikaw ay may pakialam talaga. At saka, nakita mo ba yung lalaking iyon doon? Siya ang asawa ko. Siya ang asawa ko. Huwag nang magkamali sa susunod. Kung hindi, magseselos siya. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti nang huwag mong pag-interesan siya. Sa susunod na pagkikita, tandaan mong tawagin si Alo Taytay. Ang Alo Chishu ay sobrang kahalagahan sa akin. Hindi ko pinayagang makuha siya ng iba. Jing Yan, si Suning ang magiging asawa ni Alo Chishu. Paano kaya? Tinawag siya sa kumpanya noong nakaraang 3 taon. Sinugpo niyang palihim ang CEO Alo, nawalan ng mukha. Naging katatawanan ng buong grupo. Paano magiging siya ang magiging asawa ni Lu? Jing Yan, saan mo nakuha ang sinasabi mong ito? Yung tao siguro ay may sira sa ulo. Ipadala mo sa akin ang video ng pag-amin ni Suning kay Lu Chishu. Sige. Pag-usapan natin. Naalala ko na sinabi ko na dati, ako ay kasal. Hindi maganda na muling makita si Ginang. So, napakamalamig niya sa akin. Siguradong ako ay masyadong perpekto. Dahil dito, wala siyang pagkakataong lumapit. May nagbabanta sa akin. Nais kong humingi ng tulong mo. Takpan mo ba ako? Kapag sumulong ka lang sa akin, hindi ko kauna-unahang susundin ka. Sigurado ka bang gusto mong talakayin ito? Pag-uusapan ba natin ito? Paano kaya kung pababa tayo? Limited ang oras ko. Imposible na si Suning. Paano magiging mata ni Lu Chishu, na hindi ako pipiliin para sa kanya? Siya ay isa lamang sa pamilya Song. Isang kasangkapan na hindi pinapansin. Mayroong nagnakaw ng aking mga pribadong litrato. Ang taong iyon ay may malaking kapangyarihan. Tanging ikaw ang makakatulong sa akin. Alam mo rin ang aking pagkatao. Kung ipapadala niya ang aking larawan sa media, hindi ko kayang isipin ang magiging resulta. Chishu. Dahil lumaki tayo na magkasama. Tulungan mo ako, Chishu. Sige. Handa kang tumulong sa akin. Gusto mo bang tumulong sa akin? Nag-alarm na ako para sa'yo. At inaasahan ko si galing na si Miss Song ay maaaring sumang-ayon at sumama sa investigasyon ng pulis upang madaling makapture ang kriminal. Salamat sa iyo. Hindi kailangan mag-altruista. Anong bagay? Ano ang pupuntahan ko ngayon? Ang basong ito ay bagay sa'yo. Napakatamis. Pasensya na. Ayaw niya ng matamis. Sino ka? Asawa niya. Pasensya na. Tapos na ang usapan. Nakipag-date na ako sa malaking bituin. Naisip ko na ang tungkol sa akin. Tapos na. Di ba gusto mo ang mga damit na ito? Kakausapin ko lang ang designer ng fashion show na ito, tungkol sa aming wedding dress style. Dalhin kita para makilala ang isang tao. Ayaw ko. May amoy pa ng ibang babae sa katawan mo. Huwag mo akong hawakan. Tara na. Sabi ng hindi pupunta. Nasaan si Song Qingyan? Sayang, hindi niya nakita ang eksenang ito. Nasaan si Song Qingyan? Sayang, hindi niya nakita ang eksenang ito. Si Chin lamang ginoong. Mas maganda at may kultura siya kumpara sa iba. Bawat araw ay nagpapakita siya ng layuning ipagmalaki ang kanyang asawa. Pagkatapos mag-announce ng kanilang relasyon ang ginoong. Naniniwala akong hindi na alam niyang ano ang gagawin. Ginoong Lo. Sige nga, ang Ginoong Lo ay napaka-beautiful. Napaka-blessed talaga ng Ginoong Lo. Ang gwapo mo rin. Lahat ng damit ngayon ay dinisenyo ni Dyson. Anong tingin mo sa palabas ngayon? Ito ay isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Kung hindi ka magagalit, maaari kong idisenyo ang mga bridal gown para sa inyong dalawa. Isang world-class na designer, sadyang dinisenyo na wedding dress. Sobrang kita nito, di ba? Pero, may araw ba kami ng kasal ni Lu Chishu? Sige, hindi ko na kayo istorbohin. Mag-usap tayo ulit sa ibang araw. Ito ay masarap inumin. Kumain ka ng kaunti. Uy, ikaw.
Parang juice lang ito. Lu Chishu, magkano ka? Babayaran ko ang isang gabi, okay lang ba? Lu Chishu, magkano ka? Sige, ako na ang magbabayad ng isang gabi. Wala akong masyadong pera. Pwede bang bigyan mo ako ng discount? Tumahimik ka, pag-usapan na lang natin sa bahay. Mula nang maging 16 na taong gulang ako, ang hiling ko sa kaarawan ay ang alagaan si Lu Chishu. Ngunit ikaw ay sobrang mahal. Ngayong bawat araw na gumigising ako, nakikita ko ang mga push notification. Ito ang mga paborito niya sa grupo niya. At sino-sino ay nagtapatan ng estratehikong pagsama-sama. Ang iyong bayad para sa pagpapakaisip ay tumataas din ng mabilis. Bayad para sa pagpapakaisip, si Lu Chishu. 心跳藏在抽屉这那么一再不会狠心，越越好想看你，你知道。 Sige, sabihin mo, magkano ang kailangan para makauwi ako sa iyo? Medyo abala ako ngayon. Iniiwan ko sa iyo ang telepono ni Sekretaryo Yang. Kung may kailangan ka, hanapin mo siya. Yung ilang gown na nagustuhan mo kahapon. Naka-order na. Na-measure na ang sukat. Maaari nating simulan ang pagsagawa ng singsing na ito. Ako ang nag-design nito. Ipapagbigay ko sa iyo. Isang larawan. Nag-iisang pinig na kumakanma sa kanilang relasyon. Bago pa man umaga, naging sikat na ang larawan na ito. Kaya sumabog ang maraming trending topics. Talaga namang mahusay siyang makisabay. Ngayon, diretso na iniiwan ang pangalang Mrs. Lu sa kanya. Ipinapasa na sa sarili niya. Hoy, bumalik ka sa bahay ngayon na. Ano ang masasabi mo? Magkano para sumama ka sa bahay? Mabisa ang malaking kita ng negosyo ko. Hindi kami nagde-discount. Sige, suportahan mo na lang ako. Nag-sign na tayo. Tandaan mo. Sa susunod ay ikaw na ang aking tao. Ngayon ay inihain mo na ako. Magkano ang ibibigay mo sa akin bawat buwan? Hindi kita maaring alagaan. Kaya hayaan mong alagaan kita, di ba? Binigyan kita ng isang card dati, di ba? Hindi ito sapat. Paano magiging parehong iyon? Ito ay ibinigay sa akin ng aking asawa. Ang card ay ibinigay ng iyong asawa. Sino ako sa ngayon? Ikaw. Ikaw ang aking inaalagaan. Sugar baby. Tumahimik ka. Matulog ka ng maayos. Umalis na tayo. Magmaneho ka na. Umuwi ka na sa akin. Ang ate mo at hipag mo ay nag-honeymoon. Anong gulo ang pinapasok mo? Kung maiinis mo si Lu Chishu, hindi namin kayang dalhin ang Song family. Kailan nagpakasal ang ate? Bakit hindi ko alam? Akala mo ba ang ate mo ay katulad mo? Isang walang silbi. Ang ate mo ay bahagi ng Song family. Ang tanging oportunidad para makarating kay Lu Chishu. Hindi mo ito mapapawalang visa. Nagsisimula ang pamilyang Kang mula sa probinsya. Pinaglalaman kita na may isang panayam bukas. Magkasalang magkakilala ka. Pahiramin natin si Mrs. Lu. Malamang masasama ito para sa pamilyang Song. Hindi ito magandang tao na madaling masiraan. HMPH, mabangis na lalaki. Itong singsing. Hindi ba't bawat isa sa atin at ng aking kasintahan ay may ganito? Dapat itong ingatan. Baka magamit bilang ebidensya ng pagtataksil sa oras ng diborsyo. Nasa labas ako. Huwag istorbohin. Ning Ning, hindi ka ba talaga pwedeng maging abay ko? Nakahanda na ang gown para sa'yo. Kasal na ako. Hindi ka ba maasar kung ikaw ang maging abay? Ang abay ay kaibigan. Sila ay pamilya. Kung hindi kayo makakapslitin ng aking kaligayahan, mangyayari na walang kabuluhan ang kasalang ito. Sige na yan. Maghintay ka lang. Magpapadala ko na lang sa iyo ang damit para sa misis. Mag-slow down ka. Magpapasko ka na pala. Paano pa kaya kung ganyan ka pa rin?
Hindi inaasahan. Laging nangangatuwa si Luzong kay Suning. Malamang na hindi lang si Suning ang nagkamaliit ng loob. Sinagot na ni Luzong. Si Aling talaga ang nag-alam. Ang dingding ay hindi tinangkan. Magpatuloy ka ng pagtatalo. Ano ba kaya ang problema ni Aling? Kahapon ng gabi, ikaw at si Ginang, Song ay naisip. Ang mga larawan ay naipost online. Nagdulot ito ng maraming usapan. Lahat ay nag-iisip. Ano ang iniisip? Iniisip na ang ikakasal sa iyo ay si Ginang, Song. At ngayong umaga, si Ginang, Song ay gumagamit na ng titulong asawa ng Pangulo ng Lu Group upang mag-shopping sa pangunahing tindahan ng Lu Jewelry at nagpalasap ng pera, ngunit hindi pa nagbabayad. Mayaman ba talaga ang grupong ito? Pinapagsustento ang 12 ng mga tamad sa PR department, at ang sekretarya ay talagang totoo. Ito ay isang mataas na panganib na propesyon. Sige, aayusin ko ito agad. Isara agad ang pangunahing tindahan ng Lost Jewelry. Tungkol kay Ginang, Song Qingyan, ang pagkakaroon ng utang sa alahas, ay lahat ay susunod sa proseso. Maghahain ng kaso para sa danyos. Maaari bang pakiusap na alisin ang trending topic? Sinabi ng aming ministro, mas mabilis na tanggalin ninyo, para sa mga artikulo ng inyong kumpanya, na ipinaskil sa iba't ibang platform. Tungkol kay Lu Chishu at Song Chenyan, magawa ninyong agad na i-delete, kundi kailangan namin gamitin ang legal na proseso, upang mag-collect ng ebidensya. Ibigay sa legal department, diretsong kasuhan ng studio ni Song Qingyan. Anong gagawin ni Qingyan? Dito sa kumpanya, nagsimula na silang bawiin ang trending at tanggalin ang mga artikulo. Naghahanda rin silang magsampa ng kaso. Yung larawan, ay ipinadala sa pamamagitan ng aking kamay. Kung usisero lang, hindi ako makakaligtas. Bakit ka nag-aalala? Magkaibigan kami ni Lu Chishu mula pagkabata. Hindi siya pwedeng magsampa ng kaso. Pero kasal na si Lu. Paano kung gusto ng kanyang misis na uses? Nagpaalam akong magtanong sa mga tao sa loob ng industriya. Walang anumang bahay na anak na babae ang nagsasayaw kay Lu Locso. Ang balita tungkol sa pagkakasal niya, sapat lamang itong ipinadala upang pigilin ang mga media. At para lang mabayaran ng mga kapatid ni Tito at Tita Lu. Tama ba yan? Sige ka na, Shan. At ang ginhawa ko kay Locso ngayong maraming taon, hindi siya makakapaghambal sa akin. Tama, si Shan. Yung batang bag na gusto mo, wala raw supply dito sa bansa, pero sapat na akong nag-akalahan at in-import ko mula sa Pransya. Nagpadala na ako para sa iyo. Tandaan mo na subukan mong masiguro na dumating sa loob ng Louis Group, at ang balita mula kay Lu Chishu. Sige. Magsalita ng mahinahon. Pagkatapos kong tulungan ka ngayon, hindi na kita matutulungan sa susunod. Huwag kang mag-alala, kapag naging asawa na ako ng Pangulo, hindi kita pababayaan. Sige. Walang silbi. Matagal na akong nandyan sa Roshi Group. Hanggang ngayon, isa pa rin akong tamad na kumakain at umiinom. Limon. Ikaw. Talaga bang ayaw mo sa akin? Ayaw. Noon ayaw mo na, ngayon ayaw mo pa rin. Pakisuyo, huwag mo na akong guluhin. Nandito ang Ginang. Pagkatapos mong bumalik sa bansa, ako'y naniniwala na hindi na kita makakita pa. Paano ka nandito? Ako ang kasuotan ni Ana bilang mambibigay. Sige lang ang Ana, lahat ng pinipilit kong gawin. Nening, paniwalaan mo ako. Bigyan mo akong muli ng pagkakataon. Masaya tayo magkasama. Bakit mayroon akong pakiramdam na malapit na ang katapusan? Sino ka? Siya'y asawa niya. Nening, ipakita mo sa akin, hindi totoo to, tama ba? Asawa. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Suning. Bakit ka nandito? Noong natutulog ka sa akin, ang lakas ng loob mo, isang hindi makatwirang chismis. Nagpaalala ka na lang, ang gabi na yon ay isang kapalaran. Ako rin ang biktima. Hindi ka gusto na matulog ako. Paano ako natatakot? Hindi ba't nag-ihawan kita ng note? Kailan? Sa mesa ko iyon. Hindi mo kaya tinuod? Walang. Hindi mo pala nakita? Wag na lang. Anong ibig mong sabihin nung sinabi mo kanina? Nakita mo ba ang balita? Hindi ako bulag. Anong plano mo ngayon? Tanggalin ang mga post at kasuhan para sa danyos. Isang buong proseso. Pero dati, hindi mo naman pinansin.
Bumalik ka na. Kung gusto mong halikan, sabihin mo lang. Ayaw ko rin namang bumalik. May mga tao roon na nakatingin. Parang may mga mata ka sa likod. Paano mo ako nakita? May mata ako. Hindi mo ako tinanong. At pinilit akong ibalik. Sumpa, ang bango mong lalaki. Matutulog ka sa sofa ngayong gabi. Bakit di mo ako pinapapunta sa sahig? Magandang ideya. Sungin. Lumayo ka. Ang iyong tahanan ngayong gabi. Magandang gabi. Talagang pumayag. Ito ay ang tanyag na si Luzon. Ang damdamin ay subjektibo, ngunit ang gwapo ay objektibo. Nagalit ang misis. Pinaalis ako sa sofa. Paano ko siya mapapaamo? Ang pinakamahalaga ay aminin ang pagkakamali. Malaki man o maliit na pagkakamali, aminin muna. Susunod, maghanda ng regalo para mapasaya siya. Mga bulaklak, bag, alahas, magandang damit. Ito ang mga paborito ng mga babae. Ang dahilan kung bakit nakilala kita ay dahil sa iyong magandang mukha. Pasensya ka, asawa, nagkamali ako. Anong pagkakamali mo? May lalaki na may masasamang layunin sa'yo. Sino kayo? Kamag-anak. Direktor, pinabayaan tayong kunin ka at ang misis mo. Sige. Ang direktor ay hindi ba? Sumakay ka. Saan tayo pupunta? Babalik tayo para makita ang mga magulang. Talaga bang may pagkakataon akong makilala ang mga magulang ni Luchisio, kahit na kami ay kasal na? Kahit nakasal na tayo. Ay naku. Nandito na si Ningning. Magandang araw po, tita. Ay naku. Sige, dumating ka na. Bakit pa may dalang regalo? Pumasok sa bahay. Sige. Umupo ka. Napakaganda at maamong batang babae. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng anak ko. Paano mo nakuha yan? Ay naku. Pasensya na. Sabihin mo ang totoo. Ningning. Anong kurso ang kinuha mo sa kolehiyo? Ang kinuha ko ay kursong media. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Tinalikuran ko na ang trabaho sa bansa. May ilang interview na akong naka-schedule. Pupunta ako sa loob ng ilang araw. Siguradong mali ang boss na iyon. Bingi at hindi nakakakita ng magandang produkto. Sa tingin ko rin. Naroon kang nakakalito at walang pakialam. Tulad ng amo mong vampire na parang si Joe Bapipi. Ito ang daan na kinakatawan ng bawat manggagawa. Ito ay, mahal ko si Luchisio. Anong iba pa? Siya ay mahal kita. Siya ay mahal kita. Sabi niya gusto niya ako. Ano ang dapat kong sabihin? Gusto ba niya ng kasal sa biyahe? Ilang anak ang dapat naming magkaroon? Lalaki o babae? 10 minuto mamaya, kailangan kong makita ang iyong resignation letter. Ano bang sinabi ko? Bawiin mo na ang salitang iyon, masamang dila. Tawagin mo ako agad. Sisigat ako agad sa iyo. Tawagin mo ako agad. Ito ang regalo ko para sa manugang.
Salamat, Tia. Hindi ka pa nag-aayos ng tawag. Nagmamalupit si Ningning sa akin. Salamat, Ma. Ma. Ay. Sige, hindi ko na kayo istorbohin, mag-asawa. Walang puso, walang pakialam, ako ay si Joe Bapi. Sino ang nagsabi niyan? Hindi ko alam. Ang pagsasaktan ay pagmamahal, iyon ay pagmamahal ko sa'yo. Mahal mo ako. Sobrang mahal naman ito. Purong berde na Jane. Pwede na itong maging pamana. Kung ibinigay ko sa iyo, iyon na ito. Hindi ba't ito ang pamana ng pamilya ninyo? Tama. Kaya't sobrang mahal ito. Ilalagay ko na lang ulit sa iyo. Kapag ibinigay ko sa iyo, ay hiyog na. Ipaglaban mo. Kung magkasala kami ng loob ng mag-asawa, sa higal naman kaya, maaari pa kaming magpalis. Ang ginang ay nagpapahiwatig ng hindi pagkakasundo. Hindi. Meron ka. Wala. Meron. Sabi ko, meron ka, kaya meron ka. Mukhang kailangan kong magporsige mamaya. Ginagawa niya ito ng sadla. Sige na, magmaneho ka na. Hindi ka nga kaya bumili ng isang bakelya ng tubig. Ang tatay mo ang nagpalit sa'yo sa paaralan na ito. Ikaw ay dapat maintindihan. Gumawa ako ng alipin mo. Ngayon ay gusto kong ipaglaban mo ang iyong pagkaalipin sa lupa upang magbigay ng pagpapabuti. Hindi ko kakayahin marinig ka. Bakit ka pa nakatunganga? Hintayin mo bang ako ang kumilos? Kabayang estudyante. Nais ko lang sanang ipaalala na andyan na ang mga gwardya. 故事写到这里，你的悲欢我放黑到底。当我走向你，当白沙扬起，你就是命运。每个瞬间有你的场景都值。如果说你是合上眼我 Naniniwala ako sa pag-aaral. Tiyak na naguguluhan kayong lahat. Ayaw maniwala na siya ay isang magandang Jane. Kaya't hindi siya naglakas loob na mag-aral ng mabuti. Ngunit matibay ang kanyang paniniwala na siya ay isang magandang Jane. Hindi siya papayag na maging ordinaryo, na makisalamuha sa mga durog na bato. Nais kong sabihin, ang ating buhay ay hindi isang tuwid na linya, kundi isang malawak na kapatagan. Hindi tayo kailangang magduse sa mga nakatakdang linya. May karapatan tayong lahat na pumili. Ngunit unahan mo muna akong kailangan mong makabuo ng lakas. Sa huli gusto kong masabi sa mga kabataan, dapat sundin natin ang alamin ng paaralan. Huwag dapat suruin ang pader. Huwag dapat maglaban-laban. Huwag dapat magbawas-bawas. Salamat sa lahat. Ang aking senior ay ang valedictorian ng ACT sa taong ito. Kailangan natin siyang tularan. Talagang hindi ko inasahan. Noong panahong iyon, kasama ko pa, na humahanga sa pader ng karangalan, ay nagpakasal sa kanyang crush. Kailan, maaari rin akong magkaroon ng sarili kong cruise. Para sa lalaking mahal ko, ang tawag doon ay cruise. Kung hindi mo gusto ang lalaki, yan ay rubbish. Tama ang sinabi mo, yung sa inyo. Hindi naman magiging rubbish, di ba? Siyempre, napakaganda ng mga kondisyon ng hardware. Ikaw at si Lucicio ay nagpakasal. Alam ba ng tatay mo? Kahit sabihin kong totoo, hindi sila maniniwala. Gusto pa nilang ipakasal ka sa probinsya. Para makabawi, magbibigay ako ng anak babae kay Hari ng biyaya dahil hindi ko maintindihan si Song Qingyan. Kung gusto mong ipaglaban ang kanyang sariling kasihiran, hindi mo na maaaring makamit ang iyong buong paggagalak sa buhay. Mula sa matanda hanggang sa bata, lahat sila ay may problema sa isip. Alin pa ang panahon ngayon, gusto pa nilang gawin ang bata-bata na kasunduan. Hindi sila makapagpasya sa akin. Hindi rin naman papayag si Luzam. Hindi ako nagpakasal sa kanya dahil dito. Alam ko namang lahat tayo may kanya-kanyang puting buwan. Si Song Qingyan mga ilang araw na ang nakalipas. Pumunta rin sa Kyoto para manood ng palabas. Nakita niyo ba siya? Bakit hindi namin siya nakita? Kasi hindi talaga angkop ang sitwasyon doon. Kung nasa kalye lang, tiyak na papatulan ko siya ng 2 suntok, at hahayaan mo akong huwag siyang saktan sa plano. Suntok sa kanyang asawa ang balak ko. Ngunit, paano kung siya ay muling lumapit sa iyong asawa? Si Lucicio ay palaging walang pakialam sa mga babae, maliban sa 2 tao. Isa, siya ay ikaw na si Mrs. Blue. Ang isa naman ay si Song Qingyan. Noong nakaraang buwan lang, nakita ng kumpanya ni Song Qingyan, si Lucicio ang tagapaglaan nito.
Hindi ba simple yan? Magpaalis. Tapos kukunin ko ang pera niya para alagaan ka. Mukhang okay lang. Uy, suwail na babae, nasaan ka? Bakit hindi ka nagpunta sa blind date kahapon? Pinaghintay mo ang pamilya ni Kang ng isang araw. Ano na lang ang mukha ng pamilya Song? Bumalik ka na agad sa akin. Ang nagpapahiya sa pamilya Song ay si Song Qingyan, di ba? Nagpanggap siyang Mrs. Lu, na sinampahan ng kaso ng Lu Group. Ngayon, alam na ng lahat. Tay, hindi mo ba ito nakita? Ipinaliwanag na ito sa akin ng kapatid mo. Ito ay paraan ni Lu Chishu para umiwas sa iskandalo. Hindi ka ba ang dapat mag-alala dito? Mag-focus ka lang sa tamang lugar. Ang aking tungkulin ay para sa pagpapahalaga kay Aling Song. Para magipagpalit ang anak ni Aling Song na si Song Qingyan sa isang tao na hindi niya gusto. Oo, alam ko na. Sisigurado akong darating ng ayon sa oras. Nene, okay ka lang ba? Oo, wala akong problema. Matagal na akong kasal. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko. Kasalanan ko ito. Ginoong Song, kailan mo balak ipakasal si Qingyan sa akin? Araw ng Siyam. Ang ikakasal sa iyo ay ang pangalawang anak na babae. Hindi si Qingyan. Paano naman yan? Akala mo ba, ako'y isang taong basta-basta lang? Hindi pwede, gusto ko lang si Song Qingyan. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo siya ipapangkasal sa akin, ibubulgar ko ito sa media. Sasabihin kong walang utang na loob ang pamilyang Song. Hindi nagpapas siya. Siya noong 9 na araw. Actually, ang pangalawa kong anak na babae ay maganda rin. Darating siya mamaya, mas mabuti pa rin tingnan mo muna. Suning, ang iyong paborito ay bumisita sa iyo. Dapat ay pagyamanin ninyo ni Gioli ang inyong relasyon. Terra. Si Suning. Kailan tayo pupunta sa kwarto? Nang Suning. Kailan tayo pupunta sa kwarto? Anong sinasabi mo? Kakalabas lang ng tatay mo. Sabi niya, dapat tayong magpalalim ng relasyon. Tungkol sa pagkuha ng kwarto, ito ang pinakamabilis na paraan para magpalalim ng relasyon. Saka, ikakasal na tayo. Mas mabuti nang gawin na natin ito. Tingin ko sa'yo. Pwede na rin siguro ako sa iyo. Pagkatapos nating ikasal, hindi naman mataas ang aking mga inaasahan sa iyo. Maglaba at magluto sa bahay. Maging may respeto sa mga magulang. Maging mabuting asawa at magturo sa mga anak. Maghintay ka lang sa akin na umuwi at alagaan ka. Hindi rin mataas ang aming mga inaasahan sa mga anak. Magbuntot ka ng 3 anak at 4 na anak na babae. Talagang mainit talaga dito. Hindi na lang kita ibibigay ang isang bandila para kapalaran dahil sumusunod kang mabuti sa tawag ng bansa. Huwag mo akong ipagtago. Alam ko ang plano nyo sa kanilang pamilya. Anong balak ng pamilya Song? Dalhin mo sa akin ang batang ito na itinakwil. Kung hindi ko nakita na may kaunting ganda ka, ayaw ko sanang sayo. Kung napansin kita, yan ay dahil sa iyong swerte. Lumapit ka. Likan mo ang sapatos ko. Ngayong araw, huwag na nating isipin na iyon. Ay. Pasensya na. May kilati akong problema. At ang problema ko ay gusto kong harasin ang iba. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Okay lang rin sa akin. Pwede pa rin maging magkasamang kaibigan tayo. Sa susunod, kapag namimili ako, tinawag na kita. Sa wakas, wala tayong nakaraan. Huwag lang mangarap ang kalapas sa Swan. Ikaw ang palakas. Gusto mong kumain ng karne ng swan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Tumingin ka sa daan, huwag mag-alala. Anong pagkakakilanlan ni Lu Chishu na makakakita sa'yo? Kung mapapansin ako ng pamilya ko, may tuturing na parang usok mula sa iyong mga ninuno. Anong masama kung ang palaka ay kumakain ng karne ng swan? Mahaba ang mga binti ko at mataas ang talon. Talaga namang makakain ako ng karne ng swan. Ang buwisit.
Narito pala may isang batang babae, na may ganitong matigas na personalidad sa loob ng sanggang pamilya ng Song. Pero ang magandang bagay ay inalis na ang kanilang kasunduan. Dapat naniniwala sila, na ang pamilya ni Kang ay tunay na mga magsasaka mula sa probinsya. Binabati kita, galing mo pang makapasa sa unang hakbang ng seleksyon, Ninang Su. Magmamalayo ka ngayon ngayong hapon ng alas 3. Pumunta ako sa grupo ng Magandang Araw para sa audition. Oo, sigurado akong darating ng ayon sa oras. Nagsumite ako ng maraming RSA-RBA. Narinig kaya nila na dating asistante ni Rhodes Lori. Talaga wala silang sumigaw. Hindi ko inasahan na kasama ang grupo ng Magandang Araw. Mangyaring hintulan mo akong maghintay sa labas. Oo. Nag-aaral ako sa Los Angeles. Naging intern ako sa Edelman. Si Edelman, nangunguna sa industriya. Matagal nang nasa unahan ito bilang pangunahing kumpanya sa PR sa buong mundo. Hindi ko akala ang pag-recruit ng Sunrise Group ay ganap na komportable. Susunod na. Si Suning na dumating. Bihirang bisita, Ninang Su. Kang Ji-Yuri. Tama ang pagkakaintindi mo. Kang Shu ang pangalan ko. Isang pamilya ng mga walang kaalaman na mga Hangul. Ikaw ba hindi assistant ni Lu Chishu? Bakit ka nandito sa akin? Dahil mahusay ang pamamahala ng inyong kumpanya. Mahigpit ang sistema. Sa paghawak ng mga krisis, napakahusay ang kakayahan. Talagang kahanga-hanga. Maituturing na namumuna sa industriya. Ikaw ang aking mahalagang tao. Talaga ba? Hindi ba't gusto mo rin makuha ang mga bagay na mahirap abutin? Tulad ng mga swan. Huwag ba ang paninigarilyo sa oras ng pag-uusap? Tama kang marahas. 哎，这两人有仇啊？ Ginawang tadhana ni Suong ang iyong personal na resyon. At ang mga kondisyon ay hindi sumasapat sa ating mga pangangailangan bilang kumpanya. Baka mas mabuti kung pumunta ka sa harap ng opisina at mag-enjoy ng afternoon tea. Ginawang tadhana ni Suong ang iyong personal na resyon. Ano ang kondisyon? Hindi ito sumasaklap sa mga kahilingan ng aming kumpanya. Ano kaya kung pumunta ka sa harap ng tanggapan at mag-enjoy ng afternoon tea? Anong afternoon tea? Ikaw ba akong isang restaurant owner? Direktang interview na lang. Si Miss Su dati ay nagtrabaho sa grupo ni Road. Bakit ka tumigil roon at napili ka namin? Dahil sa aking pangunahing estudyuhan ay patungo sa komunikasyon. Sa panahong ako'y nasa kolehiyo, ako'y interesado sa mga kaso ng panginilabot sa publiko. Napakaraming interes. Pagkatapos maging graduate, pumasok ako sa Lowe's Group. At dahil sa pag-iisip ko, sa mga malaking grupo, kulang ang kaalaman sa operasyon at pamamahala ng istruktura. Kaya nais kong matuto. Sige. Nais kong tanungin si Ginang. So, paano dapat harapin ang usaping pampubliko? Nadulot ng harassment sa trabaho. Halimbawa, ang assistant na umamin sa kanyang boss. Umabot na ba ang balitang ito sa lahat? Unang hakbang, sisimulan ko na una ang kumpanya na magpahayag ng pahayag, na nagpapahayag na napansin na nila ang insidente. Hindi tatakas, hindi kukupensil. Pangalawa, isisiyasat natin ang katotohanan ng insidente, kung totoo. Ang taong nagmumulat, ito ay ipapasyal sa pulis at pipisanin. Ipaglalatag ang responsibilidad nito, para sa nakakaranas ng pagsasamantalang pagmumura. Dapat magkaroon sila ng katumbas na kompensasyon. Maaari silang maglikha ng ilang kaugnay na pulisya, upang ipahiwatig sa mga empleyado na magsumite ng hindi nagbibigay daan ng kanilang tunay na pangalan. Walang pabor sa pagnanasa sa sexual sa lugar ng trabaho. Okay na iyon. 可以了。 Si Kang Shu ay presidente ng Zurich Group. Mukhang hindi alam ng pamilya Song ito. Akala nila ang pamilya Kang ay mga taga-Bukirin. Kung hindi, hindi sila magiging ganito ka-disdainful. Malinaw na ayaw ni Kang Shu na makipag-ugnayan sa pamilya Song. At ayaw din niyang maipit ng pamilya Song. Kaya't sinira niya ang kanyang imahe para makipag-date sa akin. Sa pagkakataong ito, parehong nalugi ang pamilya Song at nagkasakit ka. Narito na ang parking lot ng Ginang. Oo, maayos.
Tama nga, Ninang. Maaaring ang espesyal na elevator ay nasa pagkukumpuni. Baka mas mabuting umupo ka muna sa sasakyan. Mabilis na rin naman ang daan, malapit na magtapos ang trabaho. Oo, maayos. Magulat bukas. Kung malate ka, huwag ka nang dumating. Kangshu. Kangshu. Talagang nakakabahala. Sumi. Talagang hindi ka sumusuko. Si Lu ay kasal na. Bumalik ka pa talaga para sa kanya. Bakit ka ganyan ka walang hiya? Ang salitang ito ay para sa iyong mabuting kaibigan, si Song Chin yan. Huwag palaging isipin ang tungkol sa pag-akit sa may asawang lalaki. May asawa siyang lalaki. Paano? Hindi ka ba may asawang babae? Anong ibig mong sabihin? Magkakasal na sila ni Kang Jiori. Naghahangad ang palapa ng karne ng swan. Iniisip pa si Luzang. Hindi ka ba titingin sa salamin? Tingnan mo kung anong itsura mo. Magkakasal kami ni Kang Jiori. Sino ang nagsabi? Tungkol dito. Matagal nang kumalat ang balita sa buong grupo ng iyong ama. Kahit ang petsa ng inyong kasal ay naitakda na. Narinig ko, sa tahanan ni Kang Jiori, wala man lang kahit isang kama. Isang taon na hindi naliligo. Talagang hindi ko alam kung paano mo siya nagustuhan. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting mag-reinkarnasyon ka na lang. Haha, huwag kang mag-alala. Pagdating ng Kingming Festival, magiging mabuti akong maglalagay ng papel para sa iyo. Pupunta ka sa ibaba at magkakaroon ka ng mas magandang buhay. Sige, subukan mong tukuran ako. Suling, ipaglaban ko na kita. Ako. Senyor Lu, nandito na po kayo. Suling, talagang wala kang hiya. Kakatapos mo lang magpahayag ng pag-ibig kay Lu, tinanggihan ka. Pagkatapos, agad kang nakipag-ugnayan sa kanyang sekretarya. At ikaw, ginagamit mo si Lu para sa akin, di ba? Nasaan si Lu? Patawag mo siya. Ayos lang ba? Mahal. Masakit. Ano ang relasyon nilang dalawa? May-ari ng tindahan. Tapos na. Sa susunod na Kingming Festival, siya ang magsusunog ng papel na pera para sa akin. Wala namang sakit ang kamay ko, ayos lang. Kung may sakit, siya ang mas masasaktan sa mukha. Matanda na tayo. Tumatalo pa rin siya. Nahirap ako sa iba yung mundo niya. Maaari ko pa siyang tanggihan. Kung dati ko ito ginagawa, sasaktan na kita agad. Kung hindi ako dumating, siguro ay sinusunod mo pa rin. Siyang masaktan ng iba, tulad ng dati. Paano kaya? Ngayon ay malaki na ako. Paano kaya makakatanggol ako? Sige, hindi mo ba nakita? Patakan ka ba talaga? Huwag mo akong tingnan tulad ng bata. Wait, anong ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Noong taon ng graduation sa high school, inanyayahan akong bumalik para magbigay ng talumpati, yung babae na nakipaglaban sa playground. Ikaw ba yun? Lumipas na ang maraming taon. Naaalala mo pa ba? Sa kabila ng lahat, sa buong mundo, mga batang babae na kasing galing mong makipaglaban, ay kakaunti. Magmamaneho tayo papunta sa Pamilya Song. Madalas na magandang daan. Papunta sa bahay ko. Kailangan na nating bumalik at tingnan. Ito ay mula sa Lushi Group. Inutusan ako ni Ginoong Lo na dalhin ito. Maya-maya ay dadalhin ni Ginoong Lo ang kanyang asawa, para personal na bumisita. Sino ang misis ni Ginoong Lo? Wala akong narinig na ikinasal si Ginoong Lo ah. Kung ikinasal siya, ano ang mangyayari kay Chin yan? Malalaman din natin balang araw. Maghintay ka lang ng maayos. Narito ba nating ipaalam kay Chin yan? Sisihin muna natin. Kung malalaman ng batang babae na kasal na si Lu Chishu, baka hindi matitiis niya, anuman. Hindi natin kayang labanan ang pamilya ni Mrs. Lu. Kailangan nating mapayapaan sila. Ang pamilya ni Song ay nagmamahalaga at naniningil na magkasalukuyang magkasal sa pamilya ni Lu Chishu. Talagang isang alamat ito. Noon kasi, sobrang tiwala tayo kay Song Chin yan. Hey, Ginoo at Ginang Lu, talagang isang karangalan ang inyong pagbisita. Tama, Ama. Ama, matagal na nga.
Suning, ikaw ba? 你怎么？ Oo. Tignan mo, napakahalaga nito. Nagkamali pala ng kaugalian. Sige, pasukan na kita, pasukan na kita, pasukan na kita. Ano ang relasyon mo kay Ginoong Lu? May asawa na si Ginoong Lu. Paano mo pa nagagawa na walang hiya na makialam sa kanya? Ang walang hiya na nanliligaw kay Lu Chishu ay ang pamilya Song. Ako ba yun? Paano ka nagkaroon ng mukha para ikumpara ang sarili mo kay Qingyan? Hindi pa kumakain si Ginoong Lu, di ba? Mainit pa ang mga pagkain. Hindi. Oh. Kaya si Lu ay dumating ngayon dahil dinala ko si Lu ngayon. Dahil matagal na kaming nagkakasama, dala ko siya para makilala. Ikaw, bata ka, ito ang unang pagkakataon mong umibig. Hindi man lang sinabi sa pamilya. Hindi ko siya pinayagang magsalita, may narinig akong balita ngayong gabi. Kaya't sinamahan ako ni Ginoong Lu pauwi. Tatay, nakapag-ayos na tayo ng kasal sa pamilya ni Kang. Tama ba? Mukhang wala tayong kapalaran ni Ginoong Lu. Kailangan kong makipaghiwalay kay Ginoong Lu. Ay, naka-schedule na ang kasal, ngunit wala pang handaan. Kaya't hindi ito ganap. Ano man ang mangyari, ang anak na babae ng pamilya Song ay ikakasal sa pamilya Lu. Isang napakalaking balita ito, masusunod na ang atensyon sa ikalawang anak na babae. Sana hindi niya siya unain kasama sa pamilya ang unang pag-ibig niya. Nagawa niyang lumpunin ang lahat, nagdulot ng ganito. Sana may siyang mag-aalaga kay Lemon. Ako at ang kanyang ina ay lubhang naniniwala dito. Ha, tandaan mo pa, kung susunod kang ipinagsasalita ni road manager sa aking anak, kaya kailangan ba nating pag-usapan? Ang tungkol sa halaga ng kasal. Siyempre, matanda na akong dalaga, di ba? Hindi naman ako pwedeng sumama sa iyo nang walang kapalit, di ba? Haha. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ginastos mo sa akin sa mga nakaraang taon ay naitala ko. Nasa iyo na ang lahat ng utang ko. Simula ngayon, hindi na tayo may utang sa isa't isa. Wala na tayong kinalaman. Paano makikipag-usap si Ningning sa kanyang ama? Paano magiging isang pamilya kung may ibang usapan? Mula bukas, umaasa akong marinig ang balita tungkol sa pag-alis ng kasunduan sa kasal. Sabihin mo kay Song Qingyan. Si Lu Chishu ay asawa ko. Ay Luzong. Ay. Qingyan, anong nangyari dito? 你这是怎么回事呀？ Anong itsura nito? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng iba, Ma? Talaga bang sinampahan ako ni Lu Chishu? Wala siyang pakialam. Sa ating pagkakaibigan mula pagkabata, kumagawa pa siya ng isang hindi makatwirang asawa, para ipabayad sa akin. Kakatapos lang dumaan ni Lu Chishu. Dumaan siya para humingi ng tawad. Siya at si Mrs. Lu ay kasama, Lu Chishu. Nakasal na siya. Hindi pwede iyan. Sino pa kaya ang makakapangasiwa sa kanya maliban sa akin? Oo. Si Suning. Ay, ikaw. Nagkukooperahan kayo para mapaloko ako. Si Suning ay isang bigo. Paano kaya makakatantong si Lu Chishu sa kanya? Si Suning ay kasal na niya. 现在已经是落财产了。 Kung siya'y masyadong galit, di sapat ang 10 pamilya ni Song para bayaran. Hindi ko ito paniniwalaan. Kailangan kong hanapin siya. Pupunta ako para hanapin siya. Qingyan. Ano ang gagawin natin, Ginoo? Mabilis, habulin mo si Qingyan. Ang aking anak na babae ay may halaga sa pamilya Song. Simula bukas. Dapat kasama mo si Suning. Mabuti na sana yun ang damdamin. Hayaan si Suning na magpalit ng apelyido sa Song. Tungkol kay Song Qingyan, ang kasal ng pamilya Kang. Hayaan siyang pumunta. Hindi pwede yun, Ginoo. Si Qingyan ay mayabang mula pagkabata. Kung siya ay mapapakasal sa probinsya, hindi niya ito kakayanin. Binigyan ko siya ng higit 10 taon. Siyang hindi nagsikap. Dapat siya ang may asawa. Ginoo. Nag-shopping ako kasama ang kaibigan ko. Bakit wala akong nabili? Wala akong napiling tama. Masyadong maaga. Ayos lang ba? Ayos lang. Bakit ka nandito? Asawa. Bakit sobrang bilis ng tibok ng puso ko? Pakinggan mo, naguguluhan ba ako sa takot? Hindi ito posible. Hindi ito posible. Asawa, tingnan mo siya. Sige na, talaga bang kasal na kayo? Siyempre. At saka, nakita mo ba yung lalaki doon? Yun ang asawa ko. Huwag kang magkamali sa susunod.
Kung hindi, magagalit siya. Talaga kayong nagsasalangin? Oo. Anong iba pa? Bakit? Saan ako di sobrang magaling? Kumpara sa taong yan, bakit hindi niya nakikita? Sumi. Nalimutan mo ba yun? Kung hindi dahil sa awa ng mga magulugod ko noong una, wala kang pagkakataong ipinanganak. Ang lahat ng kasalukuyan ay ibinigay ko sa iyo. Naglaon ka ng mabuti na manalo ako. Bakit mo kaya aaminin na dapat kong kunin ang lahat? Ganito mo ba kaya kasi kaya kita? Dapat ko sana talagang maging mas matapang noon, nang matuklasan ang hindi karaniwang damdamin ni Lu Kokso kay Suning. Hindi na kailanman siya mapapayag na ipasyal niya si Suning sa ibang bansa, lalo na't ipaglaban ang buhay niya ngayon. Paano niya siyang pipilitin na magbago ng paaralan at umalis ng bansa? At paano niya siyang pinaghahawakan ngayong buhay? Ang bagay ay iyong lahat, at kapag inagaw ng dahas, yun ay pagsakiman. Anong tawag mo sa iyon? Ikaw ay tinatawag na iniiwan ng kaliwang pisngi para sa kanang pisngi. Kalahati kang walang hiya. At huwag mong sabihin lagi, na dahil sa iyo ako'y ipinanganak. Hindi kayang kontrolin ng pamilya ni Song ang buhay ko. Paano pa kaya ikaw? Sa panahong ito'y nasa bahay ni Song ng 12 taon. Ikaw ay ginagamit ako bilang isang katulong. Ginagamit ka nila tulad ng hayop. Pinapahirapan ka at pinapag-alala ka kahit ano. Ngayon lang naisip mo ang tamis ng loob mo. Huli na. Ikaw. Shishu. Naging ganda talaga ng loob mo sa akin dati. Mayroon ka pang laman sa isip ko, hindi ba? Kung hindi, hindi mo naman. Gagawin ang mag-invest sa Shanghai Entertainment para sa akin. Nilabanan mo ang mga resources para sa akin, ah. 아침이 다가오면 들리는 소리 Aaminin ko, ang pag-invest sa Shanghai Entertainment ay talagang may bahagi na dahilan dahil sa iyo. Pero alam mo rin kung bakit. Dahil sa ginawa mo noon, pinagsisihan mo ang Lu, nakapagtakas kami ng panganib. Kaya nais mong sumali sa industriya ng entertainment, at pinayagan kitang makapasok. Nagpapahiwatig kang kailangang makuha ang mga resource, at ipaglaban namin para sa iyo. Ngunit lahat ng ito, wala namang espesyal na damdamin. Saka, ang perang itinaya ay galing sa aking pribadong account. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa ganitong paraan, dapat magpasalamat ka sa akin. Ngunit hindi ko garantiya, hindi ka iiwan ng ina ko. Ano ba ang kulang dito? Wala ka bang pampribadong layunin? Wala talaga. Kung saan masaya kang magastos ng pera, at nasa isip mo'y may espesyal na damdamin, talagang dapat sa tatay mo ang maghanap, hindi sa'yo. Bakit ganito? Bakit nga ba? Bakit naman? Tuwing may chismis tayo, palagi kang pumapayag. Tama nga. Bakit palaging pumapayag? Dahil tuwing umuwi ako, sinabi ng matanda sa akin, na alagaan kita ng mabuti. Mahal na mahal ng matandang ito ang utang na loob. Ngunit nakapagbayad na ako sa loob ng maraming taon. Sa tingin ko, sapat na ang pagbabayad. Saka, kasado na ako ngayon. Kahit sa online o sa totoong buhay, nais ko sanang igalang ni Ginang Song ang kanyang sarili. Ako. Mayroon bang utos si Ginoong Lu? Ayusin mo ang taong ito. Sandali. Ayaw mo bang malaman kung nasaan ang batang babae na nagligtas sa iyo noon? Nasaan? Sa'yo lang ako nagsasalita, hindi siya karapat-dapat. Kahit na ang kanyang pinagmulan at estado, hindi kasing ganda at talino ko. Bakit siyang may pabor ni Lu Chishu? Bakit? Sa'yo lang ako nagsasalita. Ako at siya'y magkasama. Magpapaliwanag ka na. Bilisan mo. Huwag mong sabihin. Pupunta na kami sa paglilinis at pagpapahinga. Hindi ka ba't naging gayon ang hangarin mo? Nais ko ring makahanap ngayon. Ngunit iyon lang ang aking problema. Kung tungkol dito, nakaapekto sa mood ng misis ko. Sa tingin ko, wala na akong dapat malaman. Sunin, pakiusap, umalis ka, lumabas. Sunin, ikaw, maliit na cute. Akala mo ba, mahal ka niya? Ginagamit niya ka lang. Ang pagmamahal mo sa kanya, sa loob ng taong daan. Patawarin mo ako, narito ko na nga lang alam. Ang kasal na ito ay talagang simula ng paggamit. Paano pa kaya akong mag-asahan? Ay, ang ulo ko. Suning, okay ka lang ba? Hindi masaya. Wala. 2 taon na ang nakalipas. Balita tungkol sa Rogue Group na sangkot sa money laundering. Narito ka na ba? Oo.
Ang mataas na opisyal ng grupo ni Lo ay nagkasundo kasama ang kanilang mga kasama sa negosyo. Ginagamit nila ang kanilang posisyon para lang labanan ng pera. Malaking halaga ang naiimpluwensya dito. Si Song Lightwords ay tumawag sa aming pamilya upang magbigay ng impormasyon. Tanging isang pagkakataon lamang ang natamo namin dahil dito. Laging nagpapasalamat ang dating Ginoo. Sinabi nilang mag-alala ako sa kanya. Sa mga taon na iyon, sinusunod ko lang ang lahat. Tungkol sa batang babae, binato ako ng tubig noong 10 years old ako. Isang batang babae ang sumuko sa akin. Tungkol sa itsura niya, wala na akong alam. Sapat na para sa akin ang pasasalamat sa batang babaeng iyon. Walang ibang emosyon. Hindi ako magmamahal sa kanya, dahil may isang tao na nagligtas sa akin. Ganito pala iyon. Huwag kang mag-isip ng labis. Kaya ang talagang gusto mo, ay ako. Kaya ang ibig mong sabihin ay, talagang gusto mo ako. Bakit hindi mo suot ang singsing na ibinigay ko sa'yo? Saan ganon? Itong singsing na ito, hindi ba't bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang singsing? Dapat itong ingatan. Baka sakaling maging ebidensya ng panliligaw kapag nag-divorce tayo. Sobrang mahalaga. Hindi mahalaga, kahit anong suot. Ibig sabihin nito, magkakaroon pa ng regalo sa hinaharap, at tanging sa akin lamang. Kung hindi, sino pa ang gusto mong bigyan? Ayaw kong magpakasal kay Kang Giori. Yung walang kwentang tao ay hindi para sa akin. Sige na, sige na. Hindi mo na maiiwasan. Kailangan to pa rin ng pamilya Song ang kasunduan. Nag-asawa na ang kapatid mong babae kay Lu Chishu. Nabigo ka. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Ginoo. Magpakasal sa pamilya Kang. Ang pagsasabi ng ganito ay maaaring sirain ang buhay ko. May isa pa akong pagpipilian. Kasing kapangyarihan niya si Lu Chishu. Kung mapapangasawa ko siya, maaari pa akong maging kapaki-pakinabang sa pamilya Song. Sino siya? Si Kang Shu. Si Ginoong Kang ng Zure Group. Bagamat ang Zure Group ay itinatag lamang 5 taon na ang nakalipas. Naging bagong mayaman na ito sa timog na probinsya. Kung ikukumpara sa mga matandang pamilya tulad ng Lu, mas madali itong kontrolin. Kung makakakuha ka ng koneksyon kay Ginoong Kang, sisirain ko ang kasunduan ng pamilya Kang. Nagkita na kami. Siyempre, isa siyang tagahanga ko. Song Qingyan. Yan, mahal kita. Song Qingyan. Yan. Yan. Ang ganda ni Song Qingyan. Song Qingyan. Ang ganda-ganda nito. Yan, mahal na mahal kita. Sino yung tao na iyon? Si General Kang ng Zuri Group. Mukhang fan din siya ninyo. Yan, mahal kita mo. Tapos na. Sa unang araw ng trabaho, hindi pwedeng masayang. Masayang ka ng direktor. PSK, masama ang luck. Kailangan kong humingi ng favor. Hindi na. Magandang umaga, Ginoong Kong. Sino ba yan? Hindi ba si Ginoong Kong mahilig sa malinis? Huwag kailanman sumakay sa elevator kasama ang ibang tao. Bagong empleyado si Suning. Magandang araw, ako si Suning. Sana ay matulungan ninyo ako sa hinaharap. Ang pangalan ko ay Liz. Ako ang namamahala sa pagsasanay ng mga bagong empleyado. Siya ay si Gia na pinayuhan akong samahan siya. Si Liz si Gia. Magandang babae. Sumali ka sa amin. Malakas ang kaduktor namin at magaling ang mga tagumpay. Anong sinasabi mo? Parang sinasabing hindi tayo magaling. Huwag na nating simulan ng away. Hindi kayo makakamit ng magandang babae. May planong binigay na ng boss. Siya po, dinala ng boss mismo. Ang boss dati, hindi siya kailanman nagdala ng bagong tao. Congrats sa iyo, siya ang unang. Dinala ng boss mismo. Siguro matatagpuan akong patay. Gobernador Kang, Pasok. Bakit ganyan ka kasama ako, Gobernador Kang? Pasensya na, Gobernador Kang. Sinsihan kita ng mabuti. Matagal nang nagiging sekretarya ako. Hindi ko alam kung may obsessive-compulsive disorder si Jikang. Nangangarap pa akong makasama si Jikang sa pagkain. Mabilis na lumabas ka. Jikang, nagkamali ako. Tanggalin. Jikang, 3 taon na akong sekretarya mo. Walang mga nagawa pero may mga sakripisyo naman. Wala ka bang kahit kaunting damdamin para sa akin? Paano mo nagagawa yan ng ganito ka walang puso? Bitawan mo ang kamay. Hindi ba't hindi kita binabayaran?
Dadalhin ko na siya. Huwag, kangkong. Suning. Manatili ka at kumain kasama ko. Kumain na ako. Ito ang trabaho mo. Ate Lisa, sino kaya itong bagong tao? Bakit siya inanyayahan ni Ginoong Kang na kumain? Tama nga. Naalala ko pa noong nagsisimula pa lang ang kumpanya, sina Ginoong Kang ay kasama ang mga partner sa pagkain. Nagsuka siya ng 3 araw. Pagkatapos magkaroon ng malaking kumpanya, si Geng hindi na nagsasama sa kainan ng ibang tao. Hindi rin ako alam, ngunit kayo ay lahat mangyaring mag-ingat. Huwag ninyong paganahin ang iba. Ano? Uuwi na tayo. May kalahating oras tayo sa daan. Basahin mo ang dokumentong ito. Bakit ka nagmamadali? Akala mo ba tinawag kita para magpahinga? Pupunta tayo sa Roshi para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Bakit? Takot ka bang makita ang iyong unrequited love? Tumahimik ka. Magandang araw, Ginoong Kang, HMM. Ang video ng pag-amin ni Lu Chishu ay na-leak na. Ngayon, lahat sa internet ay nagmumura. Opisyal ng Lu Group. Yan, che. Gusto ko siya ni Lu Chishu. Ano pa ang magiging resulta nito? Sa loob ng 10 minuto, kita mo ang iyong resignation letter. Huwag kang mag-alala na magbabanta siya sa iyo. Bagaman kinakatwiran ng pag-ibig sa Loshi Group, kilalang kilala ito sa industriya. Ngunit ikaw lang ang empleyado na nagmahal sa boss na hindi sumang-ayon. Walang gaanong epekto, ngunit kung lumabas ang kwento tungkol sa relasyon ng may-ari at may-ari ng negosyo, mabilis itong magiging isang usapan. Malinaw na may mga tao na tumutok sa iyo Song Ching yan. Sabi nga, nandyan na si Kaukau kapag nabanggit siya, Suning Hindi ko akala, magkakagusto kayo pareho. Talaga kang maliit ng loob. Ito pang karaniwan na lalaking galing sa probinsya, pinapansin din pala. Kukunin ko kayong dalawa ng ilang litrato, mga insekto. Ha. Kasugin mo. Nagpadala ko ng litrato na ito kay Lu Chishu. Magpapahiwatig pa ba siya sa iyo? Pwede lang. Bakit ka nandito? Nandito ako para makilala ang mga tagahanga. May ganito bang mga empleyado? Ang Exer Group. Sino ba ang nagpasya na iwan siya? Ako na ang bahala, titingnan ko agad. Ikaw, isang mahirap na taga-baryo, nakapasok ka sa Zuri Group. Hindi ka ba, na bad trip dahil sa pag-urong ng kasal mula sa pamilya Song? Nawalan ka na ba ng bait? Si Ginoong Kang ay naiwang walang kasal. Talagang may tapang ang babaeng ito. Umaabot sa pagtawag kay Ginoong Kang. Sige na. Patawag mo si Kang Shu. Ipatawag mo si Ginoong Kang Shu. Ito ang sinasabi kong maaari kong isulat ang pangalan niya. Ay, nanay ko. Tumakbo na tayo. Ang iyong fan, si Kang Shu. Tama yan. Kahit hindi si Lu Chishu, ang lalaking pipiliin kong ipusasan, ay magiging pangulo ng Zuri. Si Kang Shu, isang kabataang may talento, hindi katulad mo, na maaari lamang. Kasama ang mga ganitong walang silbing lalaki, sa buhay. Kang Jiori, binabalaan kita. Huwag mong guluhin ang pamilya Song. Yung utang na loob ng pamilya Kang, hindi sapat para sa iyo na magpakasal sa akin. Hindi ko alam kung sino ka. Ngunit ang pangalan ko ay Kang Shu. Ikaw si Kang Shu. Pangulo ng Zuri Group. Isang pamilya ng mga walang kaalaman na mga hanggan. Ano bang ginagawa nyo? Kung hindi nyo makakamit ang kasunduan ngayon, huwag na kayong magtrabaho. Suning, ninakaw mo na ang puso ni Lu Chishu. Bakit kailangan mo pang agawin si Kang Shu sa akin? Suwain, ano bang kulang sa akin? 1, 2, nasa panig mo lahat. Ito si Suning. Sino siya? Nagpapablo talaga ako. Magbabayad na ang ginang papunta sa kumpanya para may pag-uusap. Handa na ba? Handa na. Tutulungan namin siya gamitin ang pinakamataas na pamantayan. Kailangan malaman ng lahat. Siya ang aking ginang. Narito na ang lahat ng empleyado, kabilang ang lahat ng labas. Kung ayaw mo akong makasama,
Hintayin mo ako sa labas. Wala kang problema ha. Huwag kang mag-alala, hindi kita aalisin. Talaga, wala akong problema. Hindi, talagang naiintindihan mo ba? Ikaw ang nagdeklara ng pag-ibig sa boss at naalis. Bumalik ka sa dati mong kumpanya. Hindi ka ba natatakot sa pang-aasar ng mga kasamahan mo? Kung mga asar, hayaan mo na. Walang problema na hindi masosolusyonan ng isang suntok. Tama kang mapagputol. Pwede mo pa bang subukan? Iyan. LP ayaw sa'yo. Mas mabuti kaya kaming mag-isa. Sa palagay ko, interesado ka talaga. Sige na, ha? Hindi ka ba interesado sa akin? Ang ganda-ganda ko kasi. Anong punto nang hindi kita magustuhan? Pero si Lucicio ang nagustuhan sa iyo. At hindi niya rin kita gusto. Kaysa magsisikap ng hindi magawang. Huwag nating isipin na lang. Hindi mo kailangang mag-alala dito. Kamusta po ang ginang? Kamusta po ang ginang? Anong tawag nila sa iyo? Ginang puno ng sekretarya. Nangangalap ako ngayon para sa grupo ng Aurora. At nag-uusap tungkol sa pakikipagtulungan kay Mr. Blue. Ito ang dayuhan na sinasabi ni Ginoong Blue. Kailangan kong panatilihin ang asawa ni Ginoong Blue. Ginoong Kang, pumunta ka dito. Sisimulan na natin. Hindi ba ipinagbabawal ang pag-aibigan sa opisina? Nagsimula na ang boss at ang kanyang assistant. Mukhang hindi maiiwasan. Talagang nakakatawa. Pinapayagan lang ang mga opisyal na magsunog. Hindi pinapayagan ang mga mamamayan na magliyab, di ba? Mga bagong graduate na mga bata, huwag na huwag kayong mag-a-apply sa kumpanyang ito. Baka isang araw, ma-inlove ka sa opisina. Ngayon, ang iskandalo ng katulong na naging ginang, ay naipahayag na. Ang mga usapan sa online ay umabot na sa sinasabing ito ay pang-aabuso sa trabaho. Kung hindi ito makokontrol, mawawala na ang reputasyon ng Lushi. Nawawala na ang reputasyon ng Lu. Ang mga chismis sa online ay umabot na sa punto na sinasabing ito ay harassment sa trabaho. Kung hindi ito mapipigilan, nawawala na ang reputasyon ng Blue. Narito ako, may isang PR proposal. Pakicheck ito. May iskandalo sa opisina. Tunay na hindi ito saklaw ng trabaho ni Assistant Su na dapat gawin. Baka mas mabuting umuwi ka na lang at maghintay ng balita pagkatapos naming magdaos ng meeting. Ako na mismo ang mag-uulat kay Mr. Blue tungkol sa sitwasyon. Kailangan ng paraan para maging Mrs. Blue. Hinahangaan kita, ngunit ang makialam sa aming PR department, hindi ganoon kadali. Oh, tama nga, Assistant Su. Hindi ka pa kumakain ng hapunan, di ba? Gutom ka ba? Bumalik muna tayo para kumain. Si Suling ay tao na ng Zuri Group ngayon. Hindi siya basta assistant. Kung hindi ka masyadong matalino, mas mabuting magbitiw ka na sa pwesto mo bilang ministro. Ikaw, Ministro Gao, para sa PR. Ang oras ay pera. Kapag gutom na si Ministro Gao, magmadali kang kumain. Para huwag mababa ang iyot ng dugo at maapektuhan ang pagdala ng dugo sa utak. Ngayon ka lang naman, nakaka-delay sa aming oras. Kailangan ko lamang ng 3 minuto. Sinabi na ni Presidente Lu, itong bagay na ito ay buong pusong ipinagkatiwala sa Ginoo. Sige. Ngayon gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Sa loob ng 3 minuto, anong magandang ideya ang mabubuo mo? Magbukas tayo ng bagong paksa. Ang pamagat ay, ang isang kumpanya kapag nagsisigawan, hanggang sa ang kanilang boss na babae ay maaring buksan. Ang nilalaman at ang mga paboritong balita, kung paano mas malakas na mas malaki. Pasensya bang mag-shopping? Pasensya, pasensya. Kaya pagkatapos, magpunta ka ng maraming beses sa komentaryo. Sagutin mo ang mga netizen. Nilalaman. Ilarawan mo lang. Kung gaano ako kaswerte noon, ayos na iyon. Sige, boss. Tinitiyak kong matatapos ang gawain. Pahintulutan ng ibang mga empleyado sa PR. Nasubaybayan ang opinyon ng publiko online. Magmadali kang mag-aksaya ng mensahe iyon sa Weibo. Alisin ang trending topic at tanggalin ang post. Ang tungkulin ng Departamento ng Teknolohiya ni Sunrise ay ipinagkatiwala na sa mga kasamahan sa teknikal na departamento ng Zuri. Walang problema. Sisiguraduhin walang maaaring sumagot. Huwag silang makapagsalita ng anuman. Ang aking tao ay hindi ka aya-ayahin ipag-utos mo. Hindi ka naman kundi dahil sa iyong magandang anyo. Minister Gao, mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita. Minister Gao, ang planong ito ay pinagtibay ng Pangulong Lu. Kung mayroon kang anumang hindi pagkakaunawaan, maaari kang pumunta sa opisina ng Presidente at ipahayag ito sa Presidente at saka si Minister Gao. Dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng bisa ng balita para hindi ka dito magtalumpati na walang kabuluhan. Ikaw. Ting. Habang tumatanda ang tao, kadalasang nagmumungkahi-mungkahi, lalo na kung mayroon silang super wave na gym.
Ginang. Masama talaga, hanggang sa mag-open ng negosyo. Umabot na ng milyon ang usapan. Talagang matindi si Luzon. Walang pag-aalinlangan kahit sa kanyang asawang babae. Sandali, ako lang ba ang nakakahalata ng chismis dito? Ngayon lang nagkonkretong pag-amin ang may-ari ng tindahan. Ibig sabihin hindi pa sila magkasama. Paano naman nag-post ng kasal sa susunod na araw? May mga bagay ba rito na hindi natin alam na nangyayari? Ano bang tawag dito? Sa isang segundo, gusto rin pala ako ng asawa ko na makipag-date sa akin. Sa susunod na segundo, hindi na pwede. Kung makikipag-date man, kailangan munang mag-usap. Sa paulit-ulit na panonood ng video, maaari nating makita nang umamin ang may akasyon sa puna. Si Boss Wang ay laging masaya. Ngunit bigla siyang nagbago ng mukha at nagsimula. Hindi pinayagan ang relasyon sa opisina. Ano ba talaga ang ipinaglusot sa bawat DNA ng tao sa pamilya ni Boss Wang? Ako mismo ang naroon noon. Si Boss Wang talaga'y walang pag-iiba. Ang liham ng pagbibitiw ay isinulat sa loob ng 10 minuto. Ngayon naisip ko, hindi ko alam kung si Ginoong Lu, umuwi ba siya at nang-deal sa board ng damit? Si Ginoong Lu ba ay nag-deal sa board ng damit pag-uwi? Hindi ko alam, hindi rin kami mapapang tanong. Narinig ko na kapag galit kayo, pati ang may-ari ng tindahan ay pinapalayas. Ang may-ari ng tindahan ay pinagtataga ang CEO pag-uwi. Hindi na kayo makakatanggap ng away ko. Ang iyong kumpanya ay maliban. Hindi kayo pwedeng mag-romantic sa opisina. Ano pa ang ibinibigay na alituntunin? Hindi lang iyon. Nakakasama mo pa ang iyong mga kasamahan araw-araw, at hindi kayo pinahihintulutan na magmahal. Sino pa ang susukin dito? Ang double rest days at 5 insurance at isang fund ay mga basic na bagay. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, 6 na oras ang trabaho araw-araw. May cafeteria at doble ang overtime pay. May transportation allowance, year-end bonus, at quarterly bonus. Lahat ay puno. Tatanungin kita, hindi ka ba nabighani? Syempre, basta't hindi ka makipagrelasyon sa opisina. Noong nakaraan, seryoso at formal ang opisyal. Biglang naging street kid. Medyo hindi sanay. Ano ang gagawin? Ang benepisyo ng Lu Group, talaga namang parang pangarap na kumpanya. Tanong ko lang, may hiring pa ba? Maglakas loob kang mag-submit ng resume. Susuportahan ko ang event. Ihahatid kita sa opisina ni Ginoong Lu. Tama talaga. Habang nagpa-public relations, ay napakaadlaw-adlaw din niyang ipinapakilala ang kultura ng kumpanya. Hindi nawawalan ng halaga ito. Narito si Boss Lu. Ang natitirang bagay ni Presidente Kang, makipag-usap ka na lang sa dalawang manager na ito. Kakain na ako kasama ang ginang. Walang panlasa si Sumin. Bakit hindi mo tinanong si Ginoo Lu kung kumain na ako? Masyadong kuripot. Busy ka ba ngayon? Kumain ka muna. Sige, ako na. Anong nangyari, Tay? Ano bang nangyayari sa mga bagay-bagay online? Kailangan kong dalhin si Sumin pabalik sa lumang bahay. Halos nakalimutan ko. Bawal ang mga relasyon sa opisina. Ayon sa batas ng Lu Group, ito ay pinagtibay ng matandang Lu. Si Lu Chishu daw hindi niya talaga pinagsama ang hindi dapat gawin. Ngunit nagdulot din ito ng masamang epekto. Pag-uwi, tiyak na siyang tatanggap ng isang pagwawaksi. Magmahal ako. Nasasaktan ka. Oo. Magtiwala ka. Magkasama tayo. Hindi na kita papayag ang magduse sa hinaharap. Kapag may pagkain akong kinakain, may sabaw ka ring maiinom. Sige. Kung ganun, magiging masaya akong maging sugar baby, Ginoo. Talaga namang may potensyal ka maging isang cute na lalaki. Sige na. Hindi kita masyadong kailanganan. Maghintay ka muna bago kumain. Ang ganda ng pagmamahal ng anak ko sa iyo. Dapat niyang gawin iyon. Ako ang kanyang asawa. Nararamdaman ko, hindi ka pa handa para sa kanya. Anong ibig sabihin ng Ginoo Lu? Umalis ka sa anak ko. Ang kailangan niya ay tulong. Hindi isang asawang laging nagdudulot ng problema. Hindi mo siya kayang kontrolin. Ginang. So, sobra ang pagtingin mo sa sarili mo. Mayroon akong daang paraan. Paalisin mo ako ng tahimik. Kahit ang anak ko'y hindi makakapansin. Marami na akong nakitang katulad mong babae. Si Chishu ay masyadong inosente. Hindi nakita ang totoo mong anyo ng pagdikit sa mga makapangyarihan. Sabi nga, ayaw kong maging ikaw, at ang hidwaan sa pagitan ni Lu Chishu. Mas mabuti ng isang beses na lang ito ay lutasin. Sabihin mo, bigyan mo ako ng 5 milyon. Aalis ako kay Lu Chishu. Kung malaman niya, na kinuha ko ang pera at iniwan siya, ngunit pumunta ka pa rin sa akin, at hindi ka kaya, napigilin siya na makahanap sa akin. Ibig sabihin, hindi importante ang opinyon mo, hindi na kita maaaring pigilan.
Hanggang sa 6 na buwan. Makakalimutan ng anak ko ang tungkol sa iyo. Tingnan natin. 5 milyon. Mukhang tiwala si Ginang. So, dahil hindi ko kailangan iyon. Pumasok ka. Ginoo. Magbigay ng kaunting problema kay Chishu. Ikulong siya ng 6 na buwan. Sige. Boss Lu, nakuha na ang lahat ng pondo mula sa ibang bansa. Ang sunod-sunod na pag-atake ng hacker ay na-trace na sa IP address. Ang mga organisasyong ito may kinalaman sa matandang Ginoo. Saan ang nanay ko? Ang iyong ina ay pansamantalang inilipat sa ibang bansa para magbakasyon. Wala siyang kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. At ang Ginoo. Ginoo, noong una akong kinuha ang 500 bilyon, pumunta ako sa grupo ng Lin Sheng Washeng. Anong ginagawa mo, Suning? Naiintindihan ko na. Suning. Ikaw ay nasa bahay ko na, nakatulog ng 1 buwan na, mamamatay ka na lang sa kama, ha? May trabaho na ako, papasok na ako sa trabaho ngayon. 9:00 na. Ha? 9:00. Naku, nalate na ako. Tapos na. Sa unang araw ng trabaho, mal-ilate na ako. Dito, bumilis ka. Bakit di ka pa umaalis? Naghahanap ka ng gulo ah. Ito ay elevator ng presidente. Pasensya na. Dumating na ang presidente. Siya iyon. Ikaw. Paano ka? Ikaw, paano ka nandito? Ikaw ang presidente ng Washeng. Iyan ang kumpanya. Dahil dito, iniwan ako ng ginang. Si Lucas, huwag magmahihin. Huwag kang magmahihin. Daindaan ko dito, hindi para sa iyo. Naghahanap siya ng pag-unlad ng negosyo sa probinsya ng Lin. Kaya in-acquisition niya ang kumpanya na ito, bilang isang sangay. Siya ang CEO. Magiging possible pa ba akong makasali? Yung babae kanina. Anong relasyon sa bagong manager na dumating? Seryoso ba? Kaka-promote lang ng gwapong CEO. May girlfriend na siya. Ang ganda-gandang lalaki pa nito. At mayaman. Sabi ko na nga ba, hindi ito para sa atin. Hello, nandito ako para sa trabaho. Hey. Bata ka pa. Huwag mong gamitin ang iyong kaunting ganda para makipaglandian sa kumpanya. Hindi ito ang lugar para sa iyong pagpapasikat sa kumpanya. Kilala mo ba ako? Paano kita makikilala? Paano mo? Napanood na may kausap akong iba. Kahit moong gusali, nakita iyon. Kanina umaga, nandoon ka na sa pag-uusap sa presidente. Nagamit pa namin ang elevator na eksplosibo sa CEO. Ganito rin kasing babae ako. Anong impormasyon mo kaya pinagsisihan mo? Hindi ko ba maintindihan? Sa umaga, ang CEO ang nag-drag ng akin sa elevator. Kung sasabihin natin lang, siya rin ang CEO na nanligaw sa akin. Maaari mong sabihin ang mga salitang ito sa Pangulo. Ang kumpanya, hindi lugar para makipagrelasyon ng Pangulo sa mga babaeng empleyado. Ikaw. Ting. Ito ay pinili mo. Ito si, ang bagong intern na si Suning. Ano man sa inyo, na marumi, mabigat o nakakapagod na trabaho, ay maaari niyong ipasa sa kanya. Talagang mahusay siya. Isang tunay na talento, huwag niyong kalimutan. Sa kumpanya namin, tinanggal ka. Hehe. Sige, simulan na ang trabaho. Kung hindi mo kayang pasyahin ang lahat, matatanggal ka. Sa internship ng Washeng Group, kapag natanggal ka, ang buong lungsod, walang ibang empresa na magdudulot sa iyo pa. HMM. HMM. Team. Si Joe Bapi.
Bagong dumating. Isang tasa ng kape. Okay. Hey Maylee. Anong nangyayari dito? Mukhang nakagalit ng batang ito si Ate Kiru. Haha, siya ang nagpasimula ng problema. Narito na siya. Ang iyong kape. Ibigay mo ang dokumentong ito. Ibigay mo ito sa ibaba para kopyahin. Sige. Walang problema, bago lang. Isang tasa ng kape, walang gatas, walang asukal. Isang tasa ng kape, 2 beses na gatas, 2 beses na asukal. Walang problema. Ito ang iyong kape, walang gatas, walang asukal. Ibigay ito sa finance para sa stamp, tapos dalhin ito para pirmahan ng manager. Oo, sige, bagong dati. Nasaan ang aking kape? Saan ang mga dokumento ko? Mayroon kong dokumento, parehong orihinal at kopya. Magiging ready na ang kape. Anong ginagawa mo? Siyempre. Tissue. Luzon. Siya ang bagong intern. Medyo magulo. Agad ko siyang aalisin. Ikaw ang nagdala sa akin dito. HM. Ting. Sino sa inyo ang nakakita? Hindi ko rin nakita. Wala rin akong nakita. Ting. Sino ang nakakita? Nakakita ako. Wala ka bang gustong sabihin? Lilinisin ko at ibabalik sa'yo. Dito. Ting. Dinalaan kita. May asawa si Ginoong Lu. Ang lakas mo namang mangakit sa kanya. Hindi siya natatakot na malaman ng misis niya na may asawa siya. Paano siya nagmamadaling maging kabit? Ano bang sinasabi mo? Boss Lu, medyo nag-iisa ako ngayon, sa gabi. May oras ka ba? Paano mo nalaman? Sino ang nagbigay sa'yo ng impormasyon? Sino sa tingin mo? Ting. Ang galing mo naman. Ang bilis mong nakahanap sa akin. Kahit ilang milyong piso pa ay halos 5 milyong piso lang ang halaga ko. Naglalayong mahabol ang malaking isda. Alam mo ba yun? Pero kung makakapulot ako, magkano ang lahat ng iyong 5 milyong piso? Ngayon, ilang 5 milyong piso ang ibibigay mo sa akin? There report ang pera sa account. 5 milyong yuan. Salamat sa kaloob ni Direktor Zai. Ting. Yung 5 milyon na ibinigay ng tatay mo sa akin, hindi ko tinanggap. Alam ko. Ang tiwala mo sa aking pagkatao. Hindi ka pa naman ganun kabobo. Pagsusuri. Ginoong Lu, ngayon, medyo nalulumbay ako. May oras ka ba mamaya? Pahina ng column, Ginoong Lu, nalulumbay din ako ngayong gabi. Baka pwede mo akong samahan. Sige, okay lang. Kuya Yekiru, naging mas maganda ang itsura mo. Kuya Yekiyu, narinig ko. Ang Ginoong Lu, dito sa probinsya ng Lin. 1 buwan na ang nakalipas, naglakbay ang misis ni Lu. Umalis siya sa bahay. Ikaw ba ang dumating sa Washington 1 buwan na ang nakalipas? Hindi ba? Ikaw ba ang misis ni Lu? Ikaw ba ang misis ni Lu? Diyos ko, ayos. Nagkakaisa kaming makipagtrabaho sa Hinebra Mrs. Lukban.
Ate Yekiyu, ganda mo talaga, at gusto kong sabihin sa iyo, noong unang araw mong pumasok sa kumpanya, naramdaman ko na, magkaiba ang iyong aura, ganap na magkaiba. Saan naman ako kasing ganda ng sinasabi mo? Ay naku, huwag ka nang magpakumbaba. Mukhang kailangan na nating magbago ng tawag. Magandang araw po, Ginang, Presidente. Suning, dapat lumayo ka sa amin sa susunod. Bakit naman? Sabi, dahil, ang ating Yekiyu natin, syempre, siya ay asawa ng presidente, huwag kang magmalinis. Paano ko hindi alam? Ikaw ay asawa ng presidente, mga bagay ng presidente at asawa nito, hindi ba? Dapat mong sabihin sa isang maliit na empleyado. Ilan sa mga tao, nakatulong ang Pangulo minsan, at akala niya makakapasok na siya sa loob. Takot ako, na nalimutan na niya ang kanyang tunay na halaga. Ako ay 1 metro 65, at 48 kilo. Salamat sa pag-aalala. Suning, alam ko, na palagi kang may interes kay Ginoong Lu, pero, hindi ka talaga karapat-dapat sa kanya. Ako naman, ay may ilang hindi pagkakaintindihan kay Ginoong Lu nitong mga nakaraang panahon, kaya't lumabas ako para magpahinga. Hindi ko akalain, siya pala sumusunod. TSK. Kuya Yechu, Ginoong Lu, tampang-tampo talaga siya sa iyo. Si Lu Chishu ay alam niya, gaano ka ba ka-obsessed sa kanya? Ano ka ba? Ang pangalan ni Lu ay, hindi basta-basta mo maaring tawagin. Tingin ko sa'yo, gusto mo lang talagang umangat sa posisyon. Sino ang gustong umangat? Siya ang nakakaalam. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Ayun. Nakita mo ba? Itong sisig. Ito ang ibinigay ni Ginoong Lu noong siya'y nag-propose. Si Ginoong Lu, ang mismong nagdisenyo para sa kanyang asawa, sa buong mundo. Tanging ito lamang. Ngayon, ano pa ang maituturing mo? May kasamang prop. Sul-in, profesional. Hindi na kayang isulat, Suni. Dahil sa inggit sa kapatid niya na si Yekiyu, ito ang sinasabi mo, talaga namang maliit mong kalokohin. Pagbigyan ka ni kapatid niya na si Yekiyu, tiyak na hindi ka natatagal. Sige nga, naghihintay ako. Ate Yekiyu, pupunta na tayo kay Manager Lu. Ang mga taong ganito na may masamang intensyon, ay hindi karapat-dapat na manatili sa kumpanya. Magandang ideya, punta na tayo kay Manager Lu. Pero na. Sige na, sa pagkakataong ito ay okay na. Si Chishu, abala pa. Ay naku. Ate Yekiyu, sobrang mababa ng profile mo, kaya ka napapansin ng ganito. Inilagay ng intern sa ulo. Nandito si Lu Chishu sa opisina. Bakit ka nagsisinungaling? Wala ka bang kaunting konsensya? Ako. Pero ako ang napili ng pamilya Lu bilang manugang. Pamilya Lu. Sino ito? Ama ni Ginoong Lu. Mukhang hindi pa rin sumusuko ang matandang ito. Sadyang inihanda niya ako ng isang karibal. Sayang, tanga pa. Bakit hindi mo agad pasalamatan? Ang kabaitan ng ginang na hindi ka pinatalsik. Bakit sobrang nagtitiwala kayo sa kanya? Dahil siya ang misis ng presidente. Dahil sa singsing na ito. Sumi, swerte naman. Meron din ako nito. Isang piraso. Meron din ako nito. Isang piraso. Ay, mukhang medyo kalawig na. Narinig ko na itong singsing na dinisenyo ni Liu Zhang, mayroon itong nasa loob na isa. Imposible. Huwag kang mag-isip na, dahil mayroon nito, makikilala ka na ni Lu. Huwag mong dalhin ang ganitong peking bagay para mangloko. Maniwala ka ba, na kaya rin itong tanggalin ng ate Yekiyu natin? Mayroon din siya. Ate Yekiyu. Bakit ka naguguluhan? Huwag kang magpatumpik-tumpik, ipakita mo sa kanya, sino ang tunay na ginang ng presidente. Tama. Bakit? Wala naman. Posible rin na nagkamali ako ng alaala. Ibang usapan na yan. Sa opisyal na website ng Lushi, wala rin ganitong impormasyon. Ito'y kumakalat sa internet. Baka ay mga bulong ng lipunan. Tama ba?
Oo, tama. Ito pa ang nagpapatunay. Ang singsing ni Suning ay paborito. Hindi mo alam, sa totoong singsing, wala. Kaya, imitasyon mo ng isang pekeng, para maging ayman sa unggoy ng CEO. Ngunit hindi mo akalain, ipinakilala ka namin ni Tai Chi. Sa totoo lang. Ting. Tama. Suning. Talagang matapang talaga kang makipaglaro. Kung hindi lang, nakarating ako ngayon dito. Maaari nakita akong gawing tanga. Masyadong maraming sinasabi kayo. Nagugulo ka ba? Ha? Nagustuhan ka na lang umalis. Hindi pwede. Pumunta ka na lang ngayon kay Boss Lou. Ang Boss Lou ay tahimik sa mga tao na nagsasalita ng kasinungalingan. Ikaw nga. Nakakalatagay ka na lang ngayon. Tulad ng mga sinungaling na katulad mo. Hindi ka karapat dapat na manatili sa aming Washeng Group. Ate Yekiyu. Palalayasin natin siya. Palabas. Sige na. Itigil na natin ang usapang ito. Ayaw kong magdulot ng problema kay Chishu. Ay, Kuya Yekiyu. Kapag mas magandang loob mo, siya ay mas malikha. Ang bagay na ito, ipapasya ko ito. Wala ka nang kailangan mag-alala. Sandali lang, na. Abala si Chishu. Mamaya. Sasabihin ko sa kanya. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ginoong Lou, si Suning ay puno ng kasinungalingan. Kakatapos lang niyang sabihin na siya ay asawa ng presidente. Ang ganitong tao, dapat tanggalin sa kumpanya. Tama, kakatapos lang namin marinig. Siya mismo ang nagsabi. Lahat tayo ay mga saksi. Tayo ay Washeng. Pinakamahalaga ang magandang asal. Kung hindi pa rin aalisin si Suning, mukhang mahirap makuha ang tiwala ng lahat. Paano mo nalaman na siya ay nagsisinungaling? Isusumpa ko ang aking karera. Sinasabi ni Suning na siya ay asawa ng presidente. Ganitong mga kalokohan, hindi kami naniniwala. Maganda. Tapos na ang iyong karera. Pumunta sa Finance Department para ayusin ang sahod. Ako. Magandang araw, Ginang. Magandang araw, Ginang. Sugod, Ate Yekiyu, hindi ka ba nagsabi na ikaw ang tunay na ginang ng Pangulo? Ay, bakit hindi ka nagsasalita? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ako. Tito, pag-ubos lahat, sasabihin niyang dapat akong ipagligit sa kanilang bahay. Magpasya ka. Walang kahalagahan ang bagay na ito. Hindi mo pa kaya magtayo ng relasyon ng lalaki. Ano ba? Wala kang balak na ipakasal ako sa pamilya Lo. Tingnan mo muna ang sarili mong halaga. Mas mababa pa ako sa kanya. Sana'y maging manugang ka pa ng pamilya Lo. Dalhin mo na. Sige, naging pinakamasama na ako. Tatay. Sinabi ko sa'yo, na huwag makialam sa aking mga bagay. Kung may susunod na pagkakataon, hindi na ito magiging kasing simple. Bastos na bata. Hindi ba't naghanap lang ako ng kaunting gulo? Kailangan mo bang sunugin ang aking lumang bahay? Pinaalis mo ako, isang matandang buto. Saan ako titira? Ito ay isang babala lamang. Hindi mapaggalang na anak, sinasabi ko sa iyo. Tungkol sa asawa mo, hindi ako sang-ayon. Hanggat hindi ako namamatay, hindi siya makapasok sa pamilya ng Lou. Pangalan ay Lou. Anong sinasabi mo? Oh, ikaw. Bakit ka umuwi sa bansa? Hindi ako umuwi sa bansa. Hindi ko pa alam na gumawa ka ng ganitong kabaliwan. Na, ang anak at si Ningning. Hindi ba't nag-uusap lang naman tungkol sa pag-ibig? Nakatapak ba sila sa iyong libingan at nagdidisko? O nagiinuman ba sa loob ng kabaong? Sige. Ito ba ay maaring sabihin? Ang biyanan pala ay ganito kalakas. Huwag na nating pansinin ang matandang matigas ang ulo. Tara na. Sasama ko kayo. Tapas tayo. Gusto kong makita kung paano siya mabubuhay. Kung madali ba, o hindi. Ginagawa ko rin ito para sa kapakanan ng pamilya Lo. Narinig ko na ang sinasabi mo sa loob ng kalahating buhay. Tungkol sa bagay na ito, makinig ka sa akin. Ting. Huwag mo siyang pansinin. TSK. Isang beses na nagkaroon ng pagdurugo sa utak. Kasama na ang utak na nawala. Nagpapatawad ka. Tayo na, Ting.
Yay! Louie. Tungkol dito ang usapin. Tulungan natin talaga itong pag-usapan. Sige, ay discuss natin. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Nagkasama ba kayo sa opisina? Nagsasama-samang mabuti? Nagsasama-samang mabuti? Hindi ako nakikisama sa asawa ko. Nakikisama ako sa isang matandang lalaki. Huwag ganyan. Kung ikaw ay gusto ako'y ayaw. Kung hindi dahil sa anak ko. Akala mo ba gusto kong makasama ka? Amoy matandang lalaki. Ngayon, tayong tatlo ay lilipat na. Bakit tayo lilipat? Anong maganda sa labas? Anong masama sa labas? Para sa akin, ang lahat ay maganda. Walang kasing ganda mo. Ay, nagagalit ako dito. Sinubukan ko lang sila. Kailangan mo bang magalit ng ganito? Ting. Hindi ka ang nag-iwan ng buhay niya, kaya walang pakiramdam sa iyo. Ang mahirap na inatimpiente kong anak na magaling. Ginulo mo ang aming pagsasama. Kahirapang makahanap ng magandang asawa. Magandang asawa. HMM. Ano pa ang pangalagahan? Ano kaya nila gawin dyan? Normal. Ang dalawa nila, naging away sila dati. Pagkasira nila ng away ay wala na silang away. Pagod ka ba? Magpunta tayo sa ibaba para magpahinga. Patuloy pa rin silang nag-aaway. Sige, pag-usapan mo sila. Ayoko. Nandito lang ako para malaman ang mga nangyayari. Hindi ko naman sila ginagalaw. Kaya lang itong batang ito. Sinunog pa ang bahay. Hindi ka ba mag-aalala? Nasunog ba ako? Sino bang mabait na tao ang nakakaalam ng sitwasyon? Gumagamit ng taktika. Pati ang ganda ng babae ay ginamit na. Huwag kang gagalaw. Wala ka bang bibig? May bibig pero hindi ginagamit. Kaya't mangyaring ibigay ito sa mga nangangailangan. Sa mga kalokohan mong ginawa. Kung masaktan ka, karapatan mo yan. Ang anak mo ay nag-apoy sa iyong bakuran. Ayos lang. Kung ako sa iyo, diretso kong susunugin ang iyong kama. Ayos lang. Tingnan mo siya. Naging usap-usapan sa buong lungsod ang kanilang relasyon. Nasira na ang imahe ng grupo dahil sa kanya. Bilang isang ama, ang pinuno ng pamilya Lu. Hindi ba't dapat kong pakialaman ito? Ay naku. Nakikita ko ang mga mata mo. Parang hindi na maayos. Tama na. Magbigay na tayo. Ano? Hindi mo ba nakikita ang kasalukuyang pagsusuri ng mga kondisyon ng paghahir ng corporation sa internet? Gusto ng lahat magtrabaho sa corporation. Ano? Sinasabi mong ito ay nakaapekto sa imahe. Sige na. Ang ating manugang. Nagsikap na mag-ipon ng lakas ng loob para magpahayag. Ano bang sinabi mo? Tinanggal mo siya. Kahit di nagreklamo ang manugang, handa pa rin siyang piliin ang ating anak. Hindi ka man lang nasisiyahan. Nagumpisa ka pang magreklamo. Nga, sige, sabihin mo sa akin. Yung dalawa, ano bang patakaran ang kanilang nilabag? Ako. Talaga namang matalas ang bibig ng aking biyenan. Nagdaan na nga ang huling pagdating ko, dahil gusto kong ipakita kay Ian, sa bunso kong babae, ang magandang impresyon. Hindi ako nanghihiya sa kalabang. Gamitin ito laban sa akin. PSK. Titingnan kita. Sabi nga, tamang-tama lang ang galit habang kumakain ng labanos. Kung alam ko lang, nag-book na ako ng tour para sa'yo. Para hindi ka nakakainis dito sa bahay. Hindi ka naman sasama sa akin. Hindi ka pupunta. Hindi rin ako pupunta. Ayoko talagang pumunta. Saka iniisip ko pa yung dalawa. Bigyan mo ako ng apo. Nasa bahay ako kasama ang apo. Hindi ako buntis. Sana'y ikaw ang may kasalanan, kung hindi dahil sa iyo na pinatigil, ng anak at manugang, ang kanilang pagsasama ng isang buwan. Baka matagal na silang buntis. Huwag kang galit. Ano kaya natin gawin? Anak. Pahiram ng lakas. Sa loob ng 2 taon, kung gastuhan ng aking asawa na mag-anak kami, kung hindi niya gusto. Pakinggan mo. Anong sinasabi mo? Di ikaw ang may kasalanan. Ako. Kung hindi siya nagkakaanak, kasalanan ko rin ba? Tara na, sige. Hindi kita patatawarin. Pwede mo bang magmahal ng gusto? Sinabi mo akong hindi nagpapahalaga. Ikaw na ang matandang lalaki. Wala na talaga kita itinatago ngayon. Ayoko nang makipag-away sa'yo. Alam ko na. Sila. Hindi naman mag-aaway, di ba? Ay, hindi naman. Mula pagkabata ganyan na. Tuwing 3 araw may maliit na away. Nag-aaway, tapos titigil din. Kita dati.
Ganito rin. Nakita ko pa rin yun. Pwede bang gawi? Para mag-imprenta ka ng mabuti. Lahat ay gawa-gawa. Kundi, mas maaga na sana akong lola. TSK.